Hay nako, kung katulad ng mga taong kayang mag-book dito sa hotel na to ang buhay ko, hindi sana ako magpapakahirap na kumayod ng ganito. Nakakapagod. Ang sakit pa sa likod. Reklamo ni Angeline habang naglilinis. Amoy lemon ang bumalot sa hangin habang nakaluhod si Angeline sa tabi ng mesa sa sala. Pinupunasan niya ang huling mantsa sa makintab na ibabaw. Mabilis pero maingat ang kilos ng kanyang mga daliri dahil baka makasira pa siya. 3 taon pa lang siya bilang hotel housekeeper sa Australia. Pero ipinagmamalaki niya yon. Lalo pa at hindi naman lahat nabibigyan ng ganoong opportunity. Tapos naman siya sa college sa kursong education, kaso hindi siya makapasa sa board exam. Kaya nauwi na lang siya sa pag-abroad para naman mabawi ang kahiyang ginawa niya sa sarili. Baka hindi talaga para maging teacher si Angeline. Patapos na siya nang biglang bumukas ang pinto. Isang lalaki na naka-navy suit ang pumasok. Hinihingal at mabilis ang pagtaas-baba ng dibdib. Gusot ang kurbata at magulo ang buhok. Kasunod nito ang isang babaeng nakasuot ng pulang bestida at matataas na takong. Halatang galit ang babae at matinis ang boses. "I'm sorry, I'm done cleaning, sir." Bahagyang napayuko si Angeline sa umuuko pa ng suite. Kaso, nanlaki ang mga mata niya nang marinig ang mga ito na magsalita ng Tagalog. Napatingin tuloy siya sa mga ito. Mukhang Australian at ibang lahi naman talagang lalaki. Guwapo, mestizo at matangkad. Pero baka may lahing Pilipino kaya marunong. Mukhang ganoon din ang babae na mas mukhang Pilipino pero matangkad naman at sexy. "Akala mo makakatakas ka ng ganun lang, Jaden? Sino ka ba sa palagay mo?" Bulalas ng babae. Sinapo ni Jaden ang noo at bumuntong hininga. "Celeste, please. Hindi dito. Hindi ngayon." Nakatayo si Angeline na parang napako at mahigpit ang hawak sa kanyang mga panglinis. Mabilis ang tibok ng puso niya. Ano ba yon? Isang away ng magkasintahan? Krimen? Dapat ba siyang tumakbo? Pumasok palalo ang babae sa kwarto habang nakatuon ang tingin kay Jaden na parang laser. "May utang ka sa akin na paliwanag pagkatapos ng lahat?" Napailing naman ito. "Celeste, sinabi ko na sa'yo. Tapos na tayo. Hindi kita gusto. Isang gabi lang ang nangyari sa atin. Nabigo ako sa babaeng mahal ko pero hindi kita papatulan." Pero mukhang desperado pa rin si Angeline. "Ano bang ayaw mo sa akin? Jaden, ako na lang kasi. Ayaw mo ba sa akin dahil masamang ugali ko? Then fine, magpapakabait ako. Ako na lang kasi yung piliin mo. Kahit rebound mo na lang ako. Okay lang." Umawang ang bibig ni Angeline. Para siyang nanonood ng drama sa kanyang harapan. Biglang umayos ang kanyang tayo nang lumipat ang tingin ni Jaden sa kanya. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Pumikit si Angeline saglit. Pasensya na po. Naglilinis lang pero tapos na po ako. Aalis na po ako." Aalis na sana siya pero para silang nagpatintero ng binata. Lumapit si Jaden sa kanya. "Hi babe." Nakangiting sabi ni Jaden sa kanya. "Alam kong housekeeper ka dito. Pero di ba sabi ko kapag nasa kwarto kita, huwag ka nang kumilos at maglinis. Dapat nagpahinga ka na lang sa kama mo. Mas maganda kung nadatnan kitang nakahiga sa kama ko, babe." Umawang ang bibig ni Angeline. Mata man niyang pinagmamasdan ang gwapong mukha ng binatang may pangalang Jaden. Hindi niya naman ito kilala at hindi niya alam kung ano ang mga pinagsasasabi nito. Teka lang." Bulong ni Angeline, halos hindi makabuo ng mga salita sa sobrang gulat. At bigla, hinawakan ni Jaden ang bewang niya at hinapit. Lumapit ang mukha nito at nanlaki ang mga mata ni Angeline. Walang sabi-sabi, hinalikan siya ni Jaden. Nanigas ang buo niyang katawan habang ang isip niya ay naguguluhan pa rin. Narinig niya ang babae na tinawag kaninang Celeste na napasinghap sa likod nila. "Sino yan?" Galit na tanong ni Celeste. Bumitiw si Jaden sa halik pero hindi sa pagkakayakap kay Angeline. "Girlfriend ko siya at mas mabuting iwan mo na kami. Nakaka-istorbo ka." "I hate you, Jaden. Nakakainis ka." Paiyak nang umalis si Celeste.
Mas lalo siyang nagulat sa sinabi ng binata. Hindi siya pwedeng maging girlfriend ni Jayden dahil mayroon siyang boyfriend sa Pilipinas. Hindi niya rin gusto na lumapat ang mga labi nila sa isa't isa. Nahanap ni Angeline ang kanyang boses at ang kanyang lakas. Tinulak niya ito at sinapak sa dibdib. Ano bang iniisip mo? Pasigaw niyang tanong, wala nang pakialam kahit na makaapekto yon sa kanyang trabaho. Medyo napaatras si Jayden at nakataas ang mga kamay na parang depensa. Pwede kong ipaliwanag. Malakas niya itong sinampal. Medyo tumingkayad pa dahil talagang matangkad si Jayden. Hoy, wala akong pakialam kahit gwapo ka o ibang lahi ka. At ikaw nandito ngayon sa suite na to. Bastos ka? Nang marinig ko nagtatagalog kayo, akala ko pa naman mababait kayo. Anong ginawa mo sa akin? Wala kang karapatan na basta mo akong halikan ng ganon. Hinaplos ni Jayden ang pisngi at malalim na huminga. I'm sorry. Sa tingin ko, deserve ko ang sampal mo. Mabuti naman at alam mo, hinalikan mo ako. Sigaw ni Angeline habang nanginginig sa galit at gulat. Hindi nga kita kilala at may boyfriend din ako sa Pilipinas. Simpleng OFW lang ako rito tapos may mangyayari pang ganito. Humarap si Jayden at seryoso na ang mukha. I'm sorry na nga, nataranta ako at hindi ko sinasadyang bastusin ka. Pero kung hindi ko ginawa yun, hindi ako titigilan ni Celeste. Hindi ko na gusto ang pangulit niya. Tapos nakita kita at mukha kang mapagkakatiwalaan. Mapagkakatiwalaan? Ulit ni Angeline at hindi makapaniwala. Hindi ka basta-basta humahalik sa hindi mo kilala para lang makalusot sa problema mo. Alam mo ba kung anong gulang pwedeng idulot niyan sa akin? Tama ka. Sobrang mali yun. Sorry. Tanging nasabi na lang ni Jayden na para bang makakalimutan nila ang mga nangyari. Umatras si Angeline habang mabilis pa rin ang tibok ng puso. Dapat report kita. Hindi ako ang klase ng tao na pwede mong gamitin lang kapag may problema ka. Tama ka ulit. Mahinahon itong tugon. Alam ko, lumagpas ako sa linya. Hayaan mo akong bumawi. Anong gusto mo? Anong peace offering ang maibibigay ko sa'yo para maging absuelto na ako sa kasalanan ko? Nanliit ang mga mata ni Angeline. Wala. Layuan mo ako. Tinaas nito ang dalawang kamay. Sige, hindi na kita guguluhin. Tumalikod siya at naglakad papunta sa pintuan. Nang makalabas at maisara ang pinto, tumayo ron si Angeline ng ilang minuto. Pilit niyang pinapakalmang kanyang sarili. May kakaiba pa ring pakiramdam sa labi ni Angeline. Nanginginig ang kanyang kamay habang inaayos ang mga panlinis. Habang itinutulak ang kanyang card sa pasilyo, nag-uunahan ang mga tanong sa isip niya. Ano yun? Bakit ako tayo statwa ron? Bakit hindi ko agad sinampal? At bakit may kakaiba akong nararamdaman ng hinalikan niya ako? Nakakainis talaga. Pinaspas niya ang pagtulak ng card. Kalimutan na Angeline. Kalimutan mo nang nangyari. Mas malakas ang mga problema niya. Hindi niya nahahayaan pang gumulo ang isip niya sa mga nangyari kanina. Last day niya sa trabaho at magiging expired na ang kanyang visa. Kailangan niyang umuwi sa Pilipinas pero ayaw niya pang umuwi. Mahihirapan siya sa gastos. May tatay pa siyang ipinapagamot kaya kailangan niyang manatili sa Australia anuman ang mangyari. Lumipas ang mga buwan, tuluyan na ngang nawala ang kanyang visa. Wala na rin siyang trabaho sa hotel bilang housekeeper. Pero hindi niya hinayaan ang sarili na walang trabaho habang nasa Australia. Kung ano-anong racket ang ginagawa niya, nagtago muna habang gumagawa ng paraan para magkaroon ulit ng working visa. Inayos ni Angeline ang strap ng kanyang bag habang bumababa ng city bus. Naglakad na siya papuntang apartment habang pagod na pagod. Tahimik siyang pumasok sa makipot na pasilyo. Nagmamadali na lalo na't hindi pwedeng magtagal sa labas. Sanay na siyang maging alerto. Ngayong wala siyang visa, walang ligtas na sandigan at walang espasyong pwedeng magkamali. Nandito na ako, mahinang sabi ni Angeline pagkapasok sa apartment. Nakaramdam siya agad ng gutom nang maamoy ang nilulutong pagkain ng mga kasama niya sa apartment. Angeline, ang tagal mong dumating, sabi ni Maricel na kasama niya sa apartment na taga Mindoro. Napangiti si Angeline kahit pagod. Medyo maraming trabaho ngayon. Napailing naman ito.
Wala talagang awa ang mga amo mo. Basta kayo manggi, akala nila kaya nating doblehin lahat. Masipag tayo pero hindi naman robot, no? Natawa siya ng marahan at ibinaba ang gamit sa kama. Ganyan talaga. Wala naman tayo sa bansa natin. Saka nandito naman talaga tayo para magtrabaho. Kain na. Ininit ko na yan para sa'yo. Saad ni Maricel at inihain sa lamesa ang pinggan na may kanin, itlog at kaunting hiwa ng karne. Salamat. Maliligo muna ako. Sagot ni Angeline habang kinukuha ang tuwalya. Sa loob ng banyo, nakasya lang ang isa. Inalak niya ang pinto at sumandal sa lababo. Yun ang mundo niya. Ang alam ng pamilya ni Angeline, magandang trabaho niya roon. Hindi alam ng mga ito na TNT na ang kanyang estado roon. May nahuli na naman. 2 lalaki daw ang dinampot. Isa taga Cebu, isa taga Davao. Isa taga Cebu, isa taga Davao. Mga nag-expire na rin ang visa pero nandito pa. Saad ni Janet na isa sa mga kasama nila habang naglalaba. Natigilan ang kamay ni Angeline sa pagkain. Talaga ba? Oo nga daw. Tumawa si Janet nang makita ang kanyang reaksyon. Pero huwag kang mag-alala. Think positive lang. Magaling ka namang tumakbo at magtago. Hindi ka mahuhuli. Makakahanap ka rin ng paraan na makapag-working visa ulit. Pasensya ka na. Ang tagal kasing kumilos ng pinsan ko. Hindi kita matulungan kaagad. Bahagyang bumigay ang dibdib ni Angeline. Okay lang, Janet. Naghahanap din naman ako ng paraan. Kung natanggap lang sana ako sa napag-applyan ko, okay na sana. Kaso ang hirap ngayon eh. Parang malas yata ako ngayon sa pagkakaroon ng trabaho ulit. Ayoko namang umalis dito. Kasi kapag umuwi ako, mas mahihirapan kami sa Pilipinas. Lubog ba ako sa utang doon? Baka hindi na ako ulit makabalik dito. Hindi na bago yon. Marami na silang kilalang bigla na lang naglaho. Yung iba, nagkakaroon ng kaso. Ang iba, dinedeport na lang kaya hindi na sila nakakapagpaalam. At ang mga bagay na yon, ayaw ni Angeline na mangyayari sa kanya. Umupo si Maricel sa tabi niya at nagsimula na rin kumain. Pag may narinig pa itong immigration report, baka mas matindi pang pagtagong gawin ni Angeline. Ito talagang si Janet, kwento pa ng kwento. Alam mo namang nervyoso itong si Angeline. Tumawa naman si Janet. Mas magandang mulat siya, Maricel, para alam niyang aasahan niya. Saka huwag siyang mawala ng pag-asa. Dati ganyan din naman tayo, pero naayos din naman natin. Hindi na yata ako marunong huminga ng normal simula nang ma-expire yung visa ko. Ilang buwan na, hindi ko pa rin naaayos. Mamaya mag-iisang taon na ako ritong tago ng tago. Bulong ni Angeline. Parang laging may mabigat sa dibdib tuwing may mga pulis akong nakikita. Mabuti na nga lang at may mga racket akong napapasukan dito kahit papano na hindi na masyadong need ng mga papeles. Nakakapagpadala pa ako sa pamilya ko kahit na padiskarte lang muna ako dito. Kaya lang, ang hirap ng batang inaalagaan ko. Lagi akong binabato. Sa restaurant, lagi ako sinisigawan at minumura. Hindi yung Tagalog at sosyal pakinggan pero masakit pa rin yun, no? At kahit ganon, dagdag ni Maricel na may pilit ng ngiti. Nagpapadala ka pa rin ng pera buwan-buwan. Wala eh. Tinahak mo ang landas ng pagiging OFW, kaya tiis-tiis talaga. Napalingon si Angeline. Akala nila maayos ang lagay ko. Akala nila may ipon ako. Gusto na nga nila akong umuwi. Alam kong malaki ng tampo sa akin ng boyfriend ko. Mabuti na lang matyaga siya. Mabait si Paulo. Maswerte ako pero hindi ko rin masabi kasi ayoko mag-alala sila. Total, desisyon ko naman to. Miss na si Paulo. 6 na taon na silang magkasintahan. Halos fiancé na. Kung hindi lang sila lumipad. Halos fiancé na. Kung hindi lang siya lumipad papunta sa Australia. Naniniwala ito sa kanya. Palagi itong vocal na gusto na siyang pakasalan. Hindi alam ni Paulo na TNT siya. Hindi nito alam kung gaano siya kalayo sa inaasahan nitong kinabukasan. Kung malaman nito ang totoo, naghihintay pa rin kaya ito? Mamahalin pa rin kaya siya? Kinagabihan, tumawag ang kanyang boyfriend na si Paulo. Angeline, miss na kita. Kinausap ako ulit ng pastor kanina tungkol sa kasal.
Sabi ko, hinihintay pa nating matapos ang kontrata mo. Gaano pa katagal? Ang hirap na dito nang wala ka. Pero maghihintay ako. Pangako. Sabi sa kanya ni Paulo. Napasinghap siya't napapikit. Kaunti na lang. Naghahanda lang ako. Miss na din kita. Tumulo ang isang luha sa kanyang pisngi. Mabilis niya yung pinahid. Pati love life niya. Kailangang isakripisyo para lang makaahon sila sa hirap. 3 taon lang dapat si Angeline sa Australia pero hindi agad siya umuwi. Hindi siya umuwi dahil kahit malaki ang kita niya, may tatay siyang ipinapagamot, kapatid na pinag-aaral at mga utang na dapat bayaran. Hindi siya pwedeng matalo ng damdamin. Hindi pa ngayon, hindi pa habang wala siyang maipagmamalaki. Hindi pa pwedeng umuwi si Angeline hanggat hindi siya makatingin sa mga ito ng taas noo. Isang hapon, bumaba si Angeline sa isang train station. Bahagya pang tumalbog ang bag ng grocery sa kanyang balakang. Siya ang namili ngayon dahil palagi na siyang pinapakain ni na Maricel at Janet. Mahiya naman siya kahit papaano. Halos si Angeline na ang nakaubos ng stock ng pagkain ng mga ito sa apartment nila. Nakatungo siya, mahigpit ang baseball cap, nakasara hanggang leeg ang hoodie, at natigilan siya nang mamataan ang 2 opisyal na naka-dark blue na uniforme malapit sa ticket booth. May hawak na clipboard ang isa at matalim namang sinusuyod ng tingin ng kasama ang mga dumaraang tao. Kapag minamalas nga naman anong ginagawa ng mga taga-immigration dito? Naiinis niyang tanong. Kumalabog ang puso ni Angeline. Lumingon ang opisyal na may clipboard. Nagkatinginan sila, kaya napaatras siya. Patay! Kumunot ang noo ng opisyal. Hey! Hold on! Binitiwan niyang grocery bag, umiwas at tumakbo. Hey! Stop! Siningit niya ang sarili sa lalaki. Muntik pa siyang masagasaan ng batang nakascooter. Parang may dumadagundong sa kanyang dibdib habang pababa ng hagdan. Sa likod niya, sigaw at yabag ang kanyang naririnig. Hinahabol nila ako. Huwag niyo na akong habulin. Lord, Diyos ko, help! Paiyak at natatakot niyang sabi habang tumatakbo. Sumambulat siya sa liwanag ng kalye. Lumiko sa makitid na lane ng pamilihan, sumuot sa pagitan ng mga stall. Natisod siya maya-maya sa isang kahon. Napangiwi siya at hinawakan ng paa, pero nagpatuloy pa rin siya sa pagtakbo. Sumiksik siya sa likod ng basurahan. Pag kinuha nila ako, tapos na. Tiningnan niyang paa niyang mukhang na-spring pa yata. Mas maganda siguro na sumakay na lang ako ng sasakyan. Mas maganda siguro sumakay ka na lang sa sasakyan ko kaysa magtago ka dyan. Sabi sa kanya ng isang lalaki. Kumurap si Angeline, naguguluhan nang may lumitaw na matangkad na figura mula sa kabilang dulo. Jayden? Tanong ni Angeline nang maalala ang pangalan nito. Kahit na ayaw niyang tumanggap ng tulong, wala siyang nagawa. Paika-ika siyang sumakay sa front seat ng sasakyan nito. Tumawa naman si Jayden at mabilis na pinaandar ang sasakyan. Nakalayo man si Angeline, hindi pa rin siya mapanatag. Bakit mo ako tinulungan? Tanong niya rito. Tumaas ang mga kilay nito habang iniikot ang manibela. Ayokong nakikita ang hinahabol ang tao na parang hayop. At may atraso pa ako sa'yo dahil sa nangyari noon. Napairap naman si Angeline. Hinalikan mo ako. Naalala ko pa rin at naiinis pa rin ako. Alam ko, mahinahon itong tugon. Humihingi ako ng tawad. May lahi ka bang Filipino? Medyo ang awkward kasi ng straight mong magsalita ng Filipino. Gayong mas nangingibabaw ang pagiging Australian mo. Tumawa naman si Jayden. Half Filipino, half Australian. Dito ako pinanganak pero nanatili ako sa Pilipinas ng ilang taon. Filipino ang mother ko at tinuturuan niya talaga ako kaya straight ako magsalita. Muli siyang tumingin sa binata. Maganda ang hulma ng panga ni Jayden. Parang mga lalaking nakikita niyang artista sa mga drama. Umiwas siya ng tingin dahil masyado siyang nagagwapuhan dito. Para ba namang fictional character na lumabas sa mga binabasa niyang libro. Pogi din naman si Paulo na boyfriend niya, pero kung itatabi kay Jayden, sobrang layo. Mas may dating talaga si Jayden. Pero bakit niya pa ba pinagkukumpara? Napagtanto ni Angeline na hindi niya dapat ginagawa iyon.
Gwapo man ang binatang kasama niya, si Paulo pa rin ang boyfriend at mahal niya. Wala akong isusukli, babala ni Angeline at tinakpan ang kanyang katawan. Kumunot ang noo ni Jayden. Pardon? Baka hingin mo ang katawan ko bilang kapalit. Kung tumulong ka dahil may kapalit, wala. Sagot nito at bahagyang natawa. Wala kang utang. Tumulong lang ako dahil kaya ko. And sabi ko nga hindi ba? Bumabawi lang. Hindi ko gagawin yung iniisip mo dahil abogado ako rito. Isa pa, hindi naman kita type. Ang liit mo. Suminghap si Angeline. Anong maliit? 5'4" ang height ko. Matangkad na yon. Malaki ka lang talaga. Kung makapagsabi kang maliit ako, parang ang duwende ko naman sa paningin mo. Kapag natatabi si Angeline sa ibang lahi, maliit nga siya. Pero kapag katabi niya si Paulo, sakto lang naman ang tangkad niya. Morena din siya at itim ang medyo wavy na buhok. Hindi siya kagandahan, pero alam niyang hindi siya pangit. Alam niya rin sa sarili niya na sexy siya. Laking probinsya kaya medyo conservative. Unang tingin pa lang kay Angeline, malalaman na agad na Pilipina siya. Pakainin muna kita. Iahatid kita saan man ang gusto mo pagkatapos. At titingnan rin natin yung paa mo na mukhang na-sprain. Sabi sa kanya ni Jayden. May offer din ako na baka makatulong sa'yo. Tututol sana siya ngunit tumunog ang kanyang sikmura. Okay, sige. Namalaya niya na lang na nasa restaurant na siya. Medyo natuwa pa dahil sa masasarap na in-order ni Jayden. Nakaupo si Angeline na tuwid na tuwid. Medyo masakit ang kanyang mga paa pero hindi niya yun pinansin. Hindi dapat ako nandito. Mahinang sabi niya pero kumakain pa rin naman. Hiniwan ni Jayden ang pagkain ito. Pwede kang umalis kahit kailan. Hindi kita pipigilan. Bakit ka mabait sa akin? Tanong niya habang umunguya. Mabait ako dahil may kasalanan nga ako at may offer na rin ako sa'yo. Ilang minutong katahimikan ang lumipas habang kumakain sila. Hindi siya minadali, hindi siya tinanong. Tanging reaksyon lang nito ay noong napangiwi siya habang minamasahe ang bukong-bukong. May sprain ka, sabi nito. Napabuntong hininga si Angeline. Nadapa lang ako, wala yan. Yumuko si Jayden sa ilalim ng mesa at bahagya siyang napaatras. Relax, titingnan ko lang. Napairap si Angeline. Hindi ka doktor. Hindi, pero madalas ako magkaroon ng sprain noon dahil sa basketball. Alam ko kung kailan may pilay o wala. Sabi pa nito na parang wala lang. Maingat nitong pinisil-pisil ang paligid ng kanyang bukong-bukong at kinailangan niyang pigilan ang pagdaing. Oh, di ba? Sabi nito, namamaga. Kailangan mo ng pahinga, yelo at siguro ng benda. Wala akong oras para magpahinga. May trabaho pa ako mamaya. Imporma niya pa. Kumunot ang noon nito. Kahit gabi na. Iba-iba ang racket ko rito. Pwede bang diretsuhin mo na kung bakit mo talaga ako tinulungan? Tumayo si Jayden at bumalik sa upuan. Pinunasan nito ang bibig ng napkin. Sana magtiwala ka sa akin. Abogado ko pero may kailangan akong gawin. May isang babaeng minahal ko nun. Isang politician. Tumaas ang kilay ni Angeline. Talaga? Oh, tapos? Napabuntong hininga ito. Nakapag-asawa na siya ngayon. Yung asawa niya nasa parliament. Natigilan si Angeline. Nakipagrelasyon ka sa babaeng may asawa na? Hindi ito umimik at alam niyang kumpirmasyon na yon. Oo, nagsimula yun bago pa siya ikasal. Tumagal ng mas matagal kaysa dapat. Tumagal kasi hindi ko kayang pakawalan. Mahal ko. Napatingin siya rito. Ang gwapo at seryosong abogado na nasa harap niya. Isa pala sa mga taong hindi ginagamit ang utak pagdating sa pag-ibig. Napailing na sige, lakad muna kayo. Isisay ko muna ito. Napatingin siya rito. Ang gwapo at seryosong abogado na nasa harap niya. Isa pala sa mga taong hindi ginagamit ang utak pagdating sa pag-ibig. Napailing na lang si Angeline. Sinong mag-aakalang magiging kabit pala si Jayden? At ngayon, tanong niya pa. Naghiwalay na kami. Kasi nagising na ako. Hindi niya hihiwalayan yung asawa niya. Pinapaasa niya lang ako kaya bumitiw na ako. Sagot naman ito.
Pero may naglabas ng mga litrato namin. Napakunot ang noo ni Angeline. Anong klaseng litrato? Bahagyang namula si Jayden. Sisira sa pagiging abogado ko, kaya ayoko mangyari. Sumipol si Angeline. So, nag-aalala ka sa pagiging abogado mo? Sure naman ako na matalino ka. Kaso anong klaseng desisyon yan? Hindi mo alam ang worst mo? Pumayag ka lang maging kabit? Wow naman sa babaeng mahal mo. Umigting ang panga nito. May offer ako sa'yo. May mga reporter na nagtatanong na sa opisina ko. Hindi pa ako pinapatawag pero hindi magtatagal. Kaya gusto mong ano? Tanong niya pa. Magkunwaring mag-asawa. Nabilaukan si Angeline sa tubig. Ano? Baliw ka ba? Sa tingin mo papayag ako? Tumango si Jayden. Oo, kasi mukhang yan. Halatang desperado na. Hindi ba? Kung mag-aasawa ako ng taong malayo sa iskandalo, baka maniwala silang nagbago na ako. Isang taong pribado, tahimik at simple. Kailangan lang kita bilang cover-up sa naging affair ko. Kumunot muli ang noo ni Angeline. Bakit ako? Ang dami-daming babae dyan. Isa pa may babaeng patay na patay sa'yo ah. Anong pangalan nun? Celeste, diba? Napailing naman si Jayden. Hindi ko aalokin si Celeste dahil may feeling siya sa akin. Aasa siya gayong pagpapanggap at kasunduan lang ang may bibigay ko. May problema ako. Bigla kang sumulpot kaya naisip ko na bakit hindi na lang ikaw. Total, sa tuwing may problema ako sa mga babae, ikaw ang palagi kong nakikita. Mas kapani-paniwala rin na magpakasal ako sa'yo kesa sa isang socialite o abogado. Mas makatotohanan at mas romantic tingnan. Pasalamat ka nga at ikaw ang inaalok ko. Magiging solusyon ako sa problema mo. Naningkit ang mga mata ni Angeline. OFW ako rito. Simpleng housekeeper nang makita mo. Ngayon, iba-ibang racket ang pinapatos. Sure ka na ba talaga na ako ang gusto mo dyan? Ha? Yes, sagot ni Jayden na walang halong biro. Anong problema sa pagiging OFW? Masipag ka, pribado at hindi kilala sa publiko. Baka magustuhan ka rin ng mother ko. Dating OFW din ang nanay ko dito. Engineer na napangasawang dad ko. Kaya wala akong duda sa'yo. Kung may gawin ka mang hindi maganda, kaya kong i-handle yun. Remember, abogado ko. Kalmadong sagot ni Jayden. Paniniwalaan ng tao na totoo ang relasyon, iisipin nilang nagbago ako. Narinig niya pa ang mga sinasabi ni Jayden at masasabi niyang big time na talaga. OFW ang nanay nito, pero engineer naman pala. Naloka siya bigla. Siguradong maganda ang mami nito at naiisip niya na talagang sosyalin. Tinitigan niya ito habang naghihiwa ng steak. Ano namang mapapakinabang ko kapag pumayag ako dito sa gusto mong mangyari? Gagawa ko ng kasunduan. Benefits mo, permanent residency, monthly allowance, within 1 year na magiging asawa mo ko. No sexual obligation and my confidentiality clause. Tutulungan kita sa visa mo. Legal ka na sa loob ng 1 taon. May buwan ng allowance ka pa. Pwede ka ulit makapagtrabaho pero bukod pang allowance na ibibigay ko sa'yo. Gagawin kong doble sa sinasahod mong allowance mo. May matutuluyan kang ligtas. Sa bahay ko, may sarili kang kwarto ron. Umawang ang kanyang bibig sa offer ng binata. Napalunok pa si Angeline. Hindi makapaniwala sa ganda ng kapalit. Parang solved na lahat ng problema niya kapag tinanggap niya yon. Pero paano niya yun gagawin? May boyfriend siya. Talaga bang magpapakasal siya? Napatingin siya dito. Seryoso ka ba? Pero may boyfriend ako sa Pilipinas. Mataman siya nitong tiningnan. Nasa sayo kung sasabihin mo sa kanya o hindi ang plano. Pwede rin naman na isikreto mo na lang. Nandito ka naman. At hindi mo naman siya totally niloko. Pakakasalan mo lang naman ako for your personal gain. Ganon din sa akin. Kung hindi maintindihan ng boyfriend mo, makasarili siya. Delikado ka rito kapag hindi pa naayos ang mga papeles mo. Kaya ito ang pinakamagandang solusyon na maibibigay ko sa'yo. Napakagatlabi si Angeline. Ni hindi nga alam ng boyfriend niya at ng pamilya sa Pilipinas ang kondisyon niya roon. Sarado rin minsan ang utak ni Paolo sa mga bagay-bagay. Pero may punto rin naman si Jayden. Hindi naman panloloko ang kanyang gagawin. Gagawin niya yon para maging maayos ang lagay niya sa Australia. Hindi naman din malalaman ni Paolo dahil nasa Australia lang naman sila magpapanggap at hindi naman sa Pilipinas. Wala rin silang magiging intimate na relasyon ni Jayden. Pero dapat ba siyang magtiwala? Tinitigan siya nito.
Kung papayag ka at pakakasalan mo ko, kailangan nating magkunuring mag-asawa. Pumunta sa ilang public events, mag-post ng letrato. Pero hindi natin kailangang magsama sa isang kwarto. May divorce na rin akong ihahanda. After 1 year, pipirmahan natin yon. Kaya hindi mo kailangan mag-alala. Kung malaman ng mga magulang ko na kasal tayo, sasabihin lang natin na kaibigan kita, tinutulungan kitang magkaroon ng residency dito. Pero hindi nila dapat malaman ang pagkakaroon ko ng affair. Wala silang ideya ron, lalo ng mother ko. Ayokong ma-disappoint sila sa mga naging desisyon ko. Bumaha naman ang pagdududa sa kanyang dibdib. Hinalikan mo ako ng walang paalam. Tapos, gusto mong pagkatiwalaan kita sa buhay ko ngayon? Huminga ng malalim si Jayden. Nagkamali ako nun. Hindi ko na uulitin. Gulong-gulo ang isip ni Angeline habang kumakain. Kung tutuusin, parang kabaliwan ang nangyayari. Ngunit yun din ang lahat ng hiniling niya. Isang pagkakataon at wakas sa pagtatagot pagtakbo. Pero isa rin yung kasinungalingan na hindi niya alam kung kaya niya bang panindigan. Kailangan ko ng oras para makapag-isip. Sa wakas ay nasabi ni Angeline. Tumango si Jayden. Sige lang. Iniabot nito ang calling card. Contact me in case na nakapag-desisyon ka na. Sana pumayag ka. Tahimik niyang isinalig yun sa bulsa. Lumabig ng pagkain. Patuloy ang bulungan sa paligid nila, pero tila malayo na. Si Jayden ang nagbayad at hinatid siya hanggang sa apartment. Sa biyahe, halos hindi sila nag-usap. Nakatitig lang si Angeline sa bintana habang paikot-ikot ang kanyang mga iniisip. Ano man ang piliin mo, mahina nitong sabi. Wala kang utang sa akin. Pero kapag pumayag ka, poprotektahan kita at ibibigay ko sa iyo ang deserve na bayad kasi alam kong malaking abala at parang kahibangan tong hinihiling ko sa iyo. 3 araw nang halos walang tulog si Angeline. Bukod sa iniisip niyang offer ni Jayden, sunod-sunod din ang problema na dumadating sa pamilya niya. Anak, kailangan namin ng tulong. Nasa ospital na naman si Papa mo. Hindi siya makahinga kagabi. Dinala namin sa ER. Wala pa kaming pambayad. Umiiyak na sabi ng kanyang ina. Pasensya ka na talaga anak. Wala kaming maipon dito dahil naibabayad namin sa pagpapagamot ng tatay mo. Saka sa tuition fee ng mga kapatid mo. Mas hinigpitan ni Angeline ang hawak sa cellphone. Ayos lang po yun. Kaya naman po. Saka sa dami ng mga taong pinasukan ni Papa sa tubuhan at palayan dyan sa probinsya. Ngayon na bumabawi ang katawan niya. Nagtrabaho po siya para sa atin. Para sa akin. Para mapatapos po ako kaya kailangan kong bumawi. Mas lalong humikbi ang kanyang ina. Sorry, alam kong hirap ka rin dyan. Pag-ingat ka palagi. Wala kang obligasyon anak. Pero kung may maitutulong ka, malaking bagay sa amin. Pumikit siya at isinandal ang ulo sa lumang pader na may lamat-lamat na pintura. Masakit ang dibdib niya. Dapat panandalian lang yon. Magtrabaho sa abroad, mag-ipon at umuwi. Pakasalan si Paulo, magtayo ng maliit na bahay at bumuo ng sariling pamilya. Kaso, ang layo niya pa sa planong iyon. Muling sumikip ang dibdib niya. Hindi nito alam na may lalaking humalik na lang ng bigla sa kanya. At ang parehong lalaki ngayon ay nag-aalok ng kasal para lang matulungan siya. Hindi siya makatulog, hindi makakain sa tuwing naiisip niya na anumang oras baka mahuli siya at ma-deport. Pero hindi rin niya kayang hayaang mamatay ang tatay niya dahil tumanggi siyang humingi ng tulong. Wala nang ibang maaasahan ng pamilya niya, kundi siya lamang. Nanginginig ang mga kamay niyang pinindot ang pangalan ni Jayden at pinili ang call. Angeline, maayos at kalmado ang boses nito. Sige, pumapayag na ako Jayden. Nanginginig ang boses na sabi ni Angeline. Gagawin ko na. Magpapakasal ako sa'yo. Sandaling tumahimik sa kabilang linya, saka marahang nagsalita si Jayden. Sigurado ka ba? Hindi, pabulong niyang sagot. Pero wala na akong ibang pagpipilian. Kailangan ko ng maayos na trabaho dito. Kailangan ko rin ng dagdag pera. May sakit ang tatay ko kaya wala na akong pagpipilian kundi tanggapin ang alok mo. Sumagot naman ito. Sige, ayusin ko ng mga papeles bukas. Pwede ba tayong magkita sa Makalawa para sa unang pirmahan?
Okay. Nilunok niya na lang ang kaba. Sige, malumanay ang tinig nito. Salamat sa tiwala. Hindi siya sumagot dahil hindi siya sigurado kung nagtitiwala nga siya. Pagkalipas ng 2 araw, nakatayo si Angeline sa labas ng isang cafe. Nasa loob na si Jayden, katabi ang isang babaeng nasa edad 40. Maayos ang bihis at matalim ang mga mata. Eto si Miss Halperin. Pakilala ni Jayden habang umuupo si Angeline. Siya ang tutulong sa atin sa legal na proseso. Tumango ang babae. We will begin with a declaration of intent. You will both sign a form stating that the marriage is voluntary and consensual. Malalim pang ipinaliwanag sa kanya, kaya iniintindi niya ng mabuti. Dinaan nila sa legal kaya kahit paano, nawawala ang kanyang pagdududa kay Jayden. Nagdadalawang isip pa rin siya pero kinuha niyang ballpen, nangangatal ang mga daliri niya habang pumipirma. Nagkaroon na nga sila ng simpleng wedding ceremony. Kahit sa kasunduan lang yon, kinakabahan pa rin talaga si Angeline. Hindi naman kasi siya makapaniwala na ikakasal siya sa isang lalaking hindi niya lubos na kilala. Pasensya na, bigla nitong sabi nang mapansing tinititigan siya ni Angeline. Alam kong hindi ito ang kasal na pinangarap mo. Pinilit ngumiti ni Angeline. Hindi rin naman ito sa'yo. Mahinang tumawa si Jayden. Tama. Tinawag ng clerk ang pangalan nila at biglang bumilis ang lahat. Tumayo sila sa harap ng judge sa isang simpleng silid. Binasa ang mga legal na panata. Paulit-ulit yung sinabi ni Jayden ng may mahinahong tinig. Nang siya naman, medyo nabulol si Angeline sa isang linya pero agad nakabawi. Dumating ang oras ng pagsuot sa singsing. Kinuha ni Jayden ang maliit na kahon mula sa bulsa at binuksan yon. Nandoon ang isang simpleng gintong singsing. Hindi man lang siya nakapagtanong kung saan yun nakuha. Mukhang mahal, mukhang totoo. Pagkatapos, siya naman ang nagsuot ng singsing kay Jayden. Maingat din habang nanginginig ang mga daliri. You can now kiss your wife. Sabi ng judge na may bahagyang ngiti. Naniga si Angeline. Bigla siyang kinabahan. Mabuti na lang sa noo lang siya hinalikan ni Jayden. Nakahinga siya ng maluwag. Idineklara silang mag-asawa ng araw na yon. May ilang larawang kinuhang assistant ni Jayden. Inabot sa kanila ng clerk ang marriage certificate at sa pagkakataong yon, talagang kasal na silang dalawa. Sumakay na sila sa kotse ni Jayden pagkatapos. Habang nasa biyahe, tinitigan niya ang singsing. Ang ganda nitong singsing. Mahal to, no? Kapag nag-divorce tayo, babawiin mo ba? Ngumiti naman si Jayden. Of course not. Sa'yo na yan. Anong gagawin ko dyan? Kinagat niya yon. Ibenta ko para naman maging pera. Hindi kasi ako mahilig sa alahas. Tumawa naman si Jayden. Bahala ka kung anong gusto mong gawin. Ibibigay ko rin ang singsing ko sa'yo para maibenta mo. Parang may nabuhay sa loob niya. Wow, talaga? Salamat. Ang galante mo naman. Sa'yo na yata ako yayaman. 1 taon kitang magiging asawa. May allowance pa ako mula sa'yo. Libreng tirahan, libreng pagkain. Tapos, sasabihan ko ng pagtatrabaho. Pag uwi ko sa Pilipinas, doon niya na ako. Malakas namang tumawa si Jayden. Hintayin ko yan. Sure ka bang kaya mo? Tumaas ang mga kilay nito. Anong ibig mong sabihin? Of course, may pera ako. Bukod sa pagiging abogado, may negosyo ang pamilya namin. May inheritance ako galing kay dad. So, mayamang mayaman kayo? Tanong niya pa. Nagkibit balikat ito. Hindi naman. Ate ko ang mas mayaman. Pinaningkitan niya ito ng mga mata. Pakiramdam niya, mayaman talaga ito. Kotse pa lang, nararamdaman niyang bilyonaryo ito. Naririnig niya rin naman na magaling pa ito sa ibang lengguwahe. Nagugulat na lang siya bigla, kaya may kutob siyang big time si Jayden. Big time ka pala. Dapat maging magkaibigan tayo para naman may maiyabang ako sa amin na may kaibigan akong bilyonaryo. Sabi pa ni Angeline. Tumawa naman ito. Kung anong gusto mo, bahala ka. Kaya lang, ang syunga mo ng very slight. Gwapo ka, matangkad, abogado, bilyonaryo, tapos naging kabit ka lang? Nawala naman ang ngiti ni Jayden. Huwag na nating pag-usapan yan. Alam ko namang mali yun. Nire-redeem ko ng sarili ko. Hindi na ulit ako papasok sa ganong klaseng relasyon. Tumango naman siya at tinapik pang balikat nito. Oo, tama yan. Huwag lang magmamahal ng taken lalo na't kasal pa.
May ibang babaeng magmamahal sa'yo dyan. Yung mas deserve ka, hindi paasahin at hindi gagawing kabit. Sa nakikita ko, mukha kang matinding magmahal. Kaya siguro kahit na ginawa sa'yo yun ng ex mo, pumatol ka na rin. Maganda yan at bihira sa mga lalaki na maging loyal, mapagmahal ng sobra sa babae. Bihira lalo na dito ka pa lumaki. Pero know your worth din, oh. Kapag hindi ka deserve, talikuran mo na lang. Napangiti naman ito at namungay ang mga mata. Thank you. Tama ka. Hindi ako mapaglaro sa pag-ibig. Siguro dahil lumaki ako sa grandparents at parents na first love ang isa't isa. Palaging pinipili ang isa't isa kahit na may mga problema pa. Napangiti si Angeline. Ang swerte mo naman pala. Magandang pagpapalaki sa'yo ng mga magulang mo. Nakakatuwa rin ang tuwid mong mag-Filipino. Siguro kapag nakilala ko ang mommy mo, magkakasundo kami. Parang ang bait ng pamilya mo. Hayaan mo at makakahanap ka rin ng babaeng makakasama mo hanggang pagtanda. Katulad ng pag-ibig na nakita mo sa grandparents mo at mga magulang mo. Kung naging kabit ka at nagkamali ka, makakahanap ka rin ng babaeng walang sabit at ikaw ang pipiliin. Sana nga. Kung si Jayden ang binigay na solusyon sa kanya ng Diyos, parang ang swerte niya naman. Napangiti si Angeline, parang ang sarap pakinggan na may bilyonaryo at abogado siyang asawa. Hindi naman siya gahaman, sobra-sobra na nga ang offer nito at masaya na siya roon. Kung makakauwi siya sa Pilipinas ng mapera, hindi na siya mahihirapan. Maya-maya ay nakarating na sila sa penthouse ni Jayden. Binuksan nito ang pinto para sa kanya. Napahinto si Angeline sa bungad at nabigla. Talaga bang ito ang bahay mo? Ang ganda! At ang laki. Seryoso ka? Mahinang tanong ni Angeline, medyo nanliliit at nahihiya sa ganda ng bahay. Ang ganda nito. Sobrang ganda. Bahay ko to. Kapapatayo ko pa lang. Sagot ni Jayden. Gusto kong dito itira magiging future family ko. Pero wala pa naman. Kaya ikaw muna since asawa naman kita for 1 year. Dahan-dahang lumingon si Angeline sa binata. Sigurado ka bang dito ako titira? Ang laki talaga. Parang ganito lang ang mga nakikita ko sa magazine. Alam mo, sa probinsya namin, simple lang ang bahay namin. Nang mapadpad ako rito kahit paano, napa-tiles ko at napa-second floor na. Hindi ganito kalaki pero masasabi kong napaganda ko naman kahit na hirap ako rito. Napangiti naman si Jayden. I'm proud of you then. Nakikita ko na mabait ka at mapagmahal sa pamilya mo. Kaya napili rin kitang pagkatiwalaan at alokin ng ganito. Saka dito, asawa na kita Angeline. Kakaiba kung magkaibang bahay tayo, di ba? Tumango naman siya. Oo nga naman. Salamat. Itinuro nito ang isang hallway. May 2 kwarto ron. Yung isa sa kaliwa, sa'yo. Iniisip ko na mas gugustuhin kung may sariling space. Doon naman sa kabilang hallway ang kwarto ko. Tumango naman si Angeline. Oo, salamat. May pagkain sa ref. Puno rin ang pantry. Magluto ka kung kailan mo gusto. Kung may kailangan ka, damit, gamit sa banyo, gawan mo lang ako ng listahan. Ako nang bahala. Bilin pa ng binata. Makakabili naman ako. Mahina niyang sagot. Ako nang bahala doon. Nakakahiya naman. Tinitigan siya ni Jayden. Huwag mong tanggihan at huwag kang mahiya, Angeline. Walang kahihiyan sa kasunduan natin. At isa pa, may mga damit ka rin naman na kailangan for events na mga pupuntahan natin, kaya okay lang. Saka sabi mo, iipunin mo ang allowance na ibibigay ko sa'yo, diba? Kaya kapag may mga regalo ko, tanggapin mo na lang. Bubukas sana ang bibig niya, pero hindi na siya nakapagsalita. Ang galante mo naman. Wala ka na sigurong mapaglagyan ng pera mo. Tumawa naman ito. Hindi naman. Sanay lang talagang magbigay ng regalo kahit kanino. Yun ang love language ko kahit sa pamilya ko. Saka minsan, tumutulong kami sa mga foundation and charities. Kapag may mga event, isasama kita. Ginagawa naming pahinga ng pamilya ko ang pagtulong sa mga mahihirap na community. Minsan sa Pilipinas din, since ang mother ko nga ang madalas gumawa ng mga program na ganun. Parang hinaplos ang kanyang puso. Mukha naman nga talagang mabait si Jayden. May pagkakamali, pero masasabi niyang may kabutihan pa rin naman sa puso. Kaya ang mga pagdududang mayroon pa siya, tuluyan na rin namang nawala. May tawag ako sa kliyente mamaya. Magpahinga ka muna, maglibot. Ang lugar na to, ituring mong sayo. Binuksan ni Jayden ang pinto ng kwarto niya. Marahan naman siyang tumango. Sige.
Kahit sa ganda ng silid, napapanganga na lang siya. Parang isang bahay na ang silid niya. Umupo siya sa malaking puting kama. Asawa na siya ni Jayden sa papel at para sa pera. Alam niyang malaking desisyon pero para naman yon sa kanyang ikabubuti. Ilang sandali ang lumipas, nag-vibrate ang cellphone niya. Tumatawag si Paulo sa kanya. Hello? Narinig niya agad ang boses ng kanyang boyfriend. Kumusta ang trabaho mo ngayon? Kumusta ka dyan? Miss na kita. Huminga siya ng malalim. Okay lang naman. Miss na rin kita. Pasensya ka na ha. Kailangan kong manatili pa rito ng 1 taon. Kailangan pa kasi namin ng pera para sa pagpapagamot ni tatay. Magkaklase sila since high school ng kanyang boyfriend. Teacher si Paulo sa Pilipinas. Hindi katulad niya, nakapasa ito sa board exam. Mabait, magalang, at may trabaho, kaya botong-boto ang kanyang pamilya. Kahit na minsan sarado ang utak nito, pinilit pa rin itong intindihin kung bakit kailangan niyang magtrabaho sa ibang bansa. Wala naman kasi sa goal nito ang mga ibang bansa. Tanging si Angeline lang ang may goal na makapag-abroad. May favor sana akong hihingiin, sabi ni Paulo sa kanya. Naubos na kasi ang sahod ko. Alam mo naman na magkano lang ang kita ko ngayon. May mga loan pa. Baka pwede mo akong mapautang, Angeline. Baka may extra ka dyan. Wala pa kasing hulog yung motor ko. Tapos wala kaming pambili ng baboy. Alam mo namang nalugi si nanay at tatay dahil sa dumapong sakit sa mga baboy. Sorry, nakakahiya talaga. Tumango naman siya kaagad. Oo naman, bukas hihintayin ko lang ang pera ko. Magpapadala ako sa'yo. Boyfriend kita kaya huwag kang mahiya. Kapag nakauwi na ako, aasikasuhin na natin ang kasal natin. Kaya kung anong problema mo, problema ko na rin. Salamat. Napakagatlabi si Angeline. Sa kanya na lang sasabihin kay Paulo na kasal siya rito kapag nakauwi na siya. Mas gusto niyang ipaliwanag ng personal ang pinasok niya kaysa sabihin lang sa tawag. Nang matapos ang usapan nila ni Paulo, nag-shower na siya at humiga. Medyo naninibago pa si Angeline pero alam niyang kailangan niyang sanayin ang sarili. Dahil sa araw na yon, hindi na lang siya isang OFW na nagtatrabaho. Hindi na lang siya si Angeline Santos, kundi si Angeline Santos Smith na asawa ni Jayden Smith sa loob ng 1 taon. Nagsimula na nga ang mga araw nila bilang mag-asawa. Umaattend sila sa mga gathering para ipakita sa lahat na mag-asawa sila. Napapitlag si Angeline sa flash ng camera. Kahit na pangatlong beses na siyang kinukuha na ng litrato sa araw na yon. Nasa balakang niya ang kamay ni Jayden. Nakatayo sila sa harap ng isang backdrop para sa isang charity gala at parehong naka-semi-formal. Suot ni Angeline ang simpleng navy blue na damit na pinili ng assistant ni Jayden. Maayos ang ayos ng kanyang buhok. Si Jayden naman, gaya ng dati, formal, mahinahon at palaging nakangiti. Konting ngiti lang, bulong ni Jayden habang hindi inaalis ang tingin sa camera. Tumingin si Angeline sa kanyang asawa, saka bahagyang umiti. Perfect! Sabi ng photographer, saka iniready ng susunod. Naglakad sila palayo habang magkahawak kamay pa rin. Muling yumuko si Jayden at mahina itong bumulong. Pasensya na, alam kong nakakapagod to. Umiling si Angeline. Ayos lang, naiintindihan ko naman. Saka charge to experience na rin. Ganito pala kayong mayayaman. Nakakasosyal naman. Dati, nagkukuskus lang ako ng inidoro. Tumawa naman si Jayden at mas lalo siyang hinapit papalapit. Asawa kita ngayon. Hindi ka na magkukuskus. Tumaas naman ang mga kilay niya. Paano yon? Housekeeper pa rin naman ako rito. May matino na ulit akong trabaho. Nakagraduate ako at gusto ko sana maging teacher. Kaso, medyo mahinang utak. Hindi ako makapasa sa board exam. Ikaw, abogado ka. Sure ako na mataas ang IQ mo. Hindi naman. Sakto lang, Angeline. Naaaliw nitong sabi. Napanguso naman siya. Asus, pa-humble pa. Unang tingin ko pa lang sa'yo, matalino ka naman talaga. Hindi nga lang ginagamit ang utak sa pag-ibig. Muli itong tumawa. Walang ibang ginawa si Jayden kundi makipag-usap sa mga kakilala nito at tumawa sa mga hirit niya. Wala siyang kilala roon pero hindi naman siya iniiwan ng kanyang asawa kaya hindi siya na out of place. Maya-may pumasok ang isang matangkad na babae at talagang maganda. Kasama nito ang asawa. Napatingin sa direksyon nila ang babae at napatingin kay Jayden.
Sa pagkakataong yon, alam niyang may something na. Natigilan ka. Yan bang babaeng ginawa kang kabit? Bulong ni Angeline. Marahang tumango si Jayden. Oo. Umismid naman si Angeline. Kaya naman pala mahal na mahal mo. Ang ganda naman pala. Mukhang model ah. Mukha bang matitrigger ang ganyan kaganda sa akin? Hindi na nagsalita si Jayden. Napailing na lang siya. Halatang apektado ang kasama niya sa pagdating ng dati nitong karelasyon. Maganda ka rin naman ah. Biglang sabi ni Jayden. Naibuga niya bigla ang iniinom na juice. Anak ng tokwa, kakagulat ka naman. Humalakhak si Jayden habang tinutulungan siyang magpunas ng bibig. Ang kalat mo. Hinampas niya naman ito sa dibdib. Nakakagulat ka. Alam kong maganda ako. Sexy pa kahit kulang sa height. Pero alam ko rin naman na makarecognize ng mas maganda sa akin. Yung mahal mo, mukha ng Diyosa yan. Kaya bakit nga pala akong pinili mo? Dapat naghanap ka ng mas maganda. Mas matangkad. Nangalumbaba si Jayden at halatang aliw na aliw sa kanya. Maganda ka naman. Bakit hindi ikaw? Ang cute nga ng pangumong ilong. Hinawakan niya agad ang ilong niya. Bakit pakiramdam ko nilait mo to? Tawa ka pa ng tawa, tumigil ka. Masyado ka ng masaya. Gusto kita bilang kaibigan. Palaging seryoso ang mga nakakasama ko. Ikaw, napapatawa mo ako palagi. Nakangiting sambit ni Jayden. Napairap naman siya. Paano hindi ka tatawa? Nilalait mo siguro ako sa utak mo. Napailing si Jayden at inayos ang buhok niya. Hindi naman siguro masama na ikaw ang pinili ko sa kasunduan. Kapag ikaw ang kausap ko, napipilitan akong mag-Filipino. Nilalabas mo rin ang Filipino side ko. Baka kung iba, hindi ganito kasaya. Baka maging best friend pa kita. Nanlaki ang mga mata niya. Best friend? Sige, bakasyon ka sa amin kapag umuwi ka sa Pilipinas. Iyayabang kita sa mga chismosa naming kapitbahay. Iinggitin ko lang. Mas napalakas ang tawa ni Jayden. Agad niya namang sinaway dahil napatingin sa kanya ang mga tao. Basta ng gabing yun, nawala na sa isip ni Jayden na nandoon ang babaeng mahal nito. Nagkaroon sila ng sariling mundo kung saan malayang tumatawa ang asawa niya. Pagdating nila sa penthouse, agad hinubad ni Angeline ang kanyang takong at napabuntong hininga ng malalim. Nakakapagod, reklamo niya habang patungo sa kusina. Ikaw ang taas pa ng energy mo, hanggang pauwi tawa ka ng tawa. Ginawa mo na akong clown mo. Dapat may bayad yun masyado ka ng masaya. Kinabukasan, inabala ni Angeline ang sarili sa pagluluto. Inipit niya ang kanyang buhok ng basta-basta na lang. Nagluto siya ng chicken adobo at sinangag. Parang gusto niya na lang magluto palagi sa sobrang ganda ng kusina. Lumabas si Jayden kalaunan, nakataas ang manggas at handa nang pumasok sa trabaho. Ang bango, sabi nito. Adobo ba yan? Oo. Tumango si Angeline habang nagsasali ng kanin sa dalawang mangkok. Nakatikim ka na ba nito? Nagkakanin ka ba? Kung hindi, may patatas naman dito. Oo, kumakain naman ako ng kanin. Linggo-linggo noon, niluluto ng mama ko. Sagot ni Jayden habang umuupo sa kitchen island. Kapampangan siya. Pagkain ng love language niya. Iniabot ni Angeline ang plato. Sana masarapan ka. Kumuha si Jayden, kumagat at napapikit. Buo ng linggo ko. Natawa si Angeline at inilapag ang sariling pinggan. Hindi kasing sarap ng luto ng mami mo, siguro. Mas masarap pa sa nakain ko nitong mga nakaraang taon. Sagot nito nang may senseridad sa mga mata. Kumusta ang trabaho? Naglinis lang ako ng mga kwarto ulit. Wala namang masyadong espesyal. Sabi niya rito habang umunguya. Kampante ka ba ron? Kunot noo na tanong ni Jayden. Legal ka na, oo. Pero gusto mo bang ituloy pa yon? Kung gusto mo ng ibang mas madaling trabaho, sabihan mo lang ako. Umiling agad si Angeline. Hindi na. Okay na ako sa pagiging housekeeper kahit nakakapagod. Saka allowance mo pa lang na binibigay sa akin. Panalong-panalo na ako. Maghahangad pa ba ako ng mas malaki? Saka sanay na ako sa trabaho ko ngayon. Marangal na trabaho. Kahit na sobrang ibinibigay mong allowance sa akin, at least may ginagawa ako. Nandito naman talaga ako bilang OFW at hindi bilang asawa mo. Ayokong humingi ng sobra-sobra sa'yo. Huwag mong isipin yun. Sagot pa ni Jayden at mataman siyang tiningnan. Hindi to limos.
parte to ng kasunduan. Parte ng kasunduan pero marunong naman siyang magpakatao. Kaya hindi niya sasamantalahin ang kabaitan nito. Minsan lang siya magkaroon ng kaibigan na katulad ni Jayden, kaya hindi niya sisirain ang tiwala nito. Unti-unti silang nagkaroon ng ritmo sa mga sumunod na buwan. Sasama siya kay Jayden sa gallery openings, charity events at meetings na kailangan siya. Lagi siyang binibigyan ng impormasyon kung sino ang makikita, ano ang sasabihin at gaano katagal. At sa bahay, malaya siyang mamuhay. Walang istorbo, walang panghuhusga. Siya ang nagluluto pero may house cleaner naman itong pumupunta sa bahay. Basta habang magkasama sila, mas nakikilala nilang isa't isa. Naging magkaibigan talaga sila at nagsasabihan ng problema sa isa't isa. Day off mo ah, saan ka pupunta? Tanong ni Jayden. Mamamasyal ka? Tumango naman si Angeline. Oo, namimiss na ako ni na Marisol at Janet, saka ililibre ko sila. Napangiti naman si Jayden. Pwede mo silang papuntahin dito. Mag-sleep over dyan sa kwarto mo. Ikaw ang bahala. Kumislap agad ang mga mata niya sa tuwa. Talaga? Salamat ah. Nahihiya kasi sila sa'yo. Siyempre, tayo lang naman ng friends. Tumango naman ito. Okay lang. Sige na. Aalis na ako. Mag-ingat ka sa pupuntahan mo mamaya ah. Sasagot pa sana si Angeline pero bahagya siyang niyakap ni Jayden. Natigilan siya dahil hindi naman sila ganon. Pero tanda lang naman yon ng pamamaalam bilang isang kaibigan. Aalis na ako. Matama siyang tiningnan ng kanyang asawa. Marahan siyang tumango. Okay, bye. Ingat ka rin. Napangiti naman ito. Update me kung saan kayo pumunta at huwag masyadong magpalit ng uwi. Nang makaalis ito, natulala na lang siya. Sobrang lakas ng tibok ng kanyang puso. Huminga siya ng malalim at pinakalmang sarili. Bakit mo nararamdaman yan? Sermon ni Angeline sa sarili. Mahiya ka naman. May boyfriend ka sa Pinas. Kasunduan lang din ang meron sa inyo ni Jayden. Bakit kinikilig ka sa ganun lang, Angeline? Habang nasa biyahe, pinagmasdan niya ang kanyang singsing. Hanggang ngayon, iba pa rin ang pakiramdam ng singsing sa daliri niya. Simbolo ng isang bagay na hindi naman totoo, pero minsan, pakiramdam niya ay totoo na ang lahat. Na simpleng mag-asawa lang sila ni Jayden na masaya sa buhay. 1 taon lang daw ang kasal na yon, isang kasinungalingan lang, pero ngayon, hindi na siya sigurado kung ano pang totoo. At ang mas masaklap, hindi na rin naman alam ni Angeline kung ano ang unti-unti ng inaasam ng puso niya. Kailangan ni Papa ng operasyon. Malala na talaga ngayon. Bumagsak na naman siya. Sabi nila, baka atay niya. Di na namin alam ang gagawin, ate. Kailangan namin ng pera. Imporma ng kapatid ni Angeline. Nanginginig ang kanyang daliri sa labis na pag-aalala. Sige, magpapadala ako kaagad. May pera ako dito. Basta, paoperahan niyo si Papa, ha? Ate, saan ka kumukuha ng pera? Bumuntong hininga siya. Huwag ka nang magtanong. Ako nang bahala. Basta, ang gawin niyo dyan, asikasuhin ang mga kailangan ni Papa at alalayan niyo si Mama. Mahina pa naman ang loob niyan. Pagkatapos ng tawag, nag-send na agad siya ng malaking pera. Inipon niya yon mula sa ilang buwan na allowance sa kanya ni Jayden. Hindi niya ginagalaw at hindi rin pinapadala lahat. Sigurado kasi magtataka ang pamilya niya kung saan siya kumukuha ng pera. Naalala niya ang kanyang ama na napakabait at napakasipag noong panahong pinag-aaral pa siya nito. Kahit walang mapakain ang mga magulang niya, basta mapakain lang at mapag-aral silang magkakapatid, sapat na sa kanyang ama. Kaya gusto niya pang mabuhay ito at ipalasap ang magandang buhay na gusto niyang ipatamasa. Tinakpan niyang bibig gamit ang kamay at pinigilang humikbi. Pero tumulo ang unang luha sa kanyang mga mata. Yumuko siya sa counter at pinakawalan ng lahat. Ang kirot, ang pagod, ang takot. Hindi niya namalayang dumating si Jayden. Angeline? Napahinto siya at sinubukang punasan ng mga luha. Pasensya na, hindi ko sinadyang umiyak dito. Lumapit si Jayden pero hindi siya nilapitan ng husto. May nangyari ba? Huminga siya ng malalim. Si Papa, may sakit na naman. Kailangan ng operasyon. Nakapagpadala na ako ng pera. Operahan na pero nag-aalala pa rin ako. Tahimik silang dalawa ng ilang minuto. Pagkatapos ay tumayo si Jayden at lumapit sa kalan.
Anong ginagawa mo? Tanong niya habang nagpupunas ng luha. Ipagluluto kita ng soup, sagot ni Jaden habang bumubuklat ng ref. Sabi ng mami ko, huwag umiiyak nang walang laman ng tiyan. Mas mabigat ang lungkot. Pinanood ni Angeline ang kilos ni Jaden. Ang makisig, maayos at mayaman na asawa niya, nandoon lang sa kusina at ipagluluto siya. Halatang hindi ito sanay sa kusina at kaunti lang ang alam, pero may lambing sa bawat galaw ni Jaden. Marunong ka palang magluto? Tanong niya matapos ang mahabang katahimikan. Ngumisi ito. Konti lang. Inilapag ni Jaden ang pagkain sa harap niya. Kumuha si Angeline ng isang subo at parang lumuwag ang dibdib niya. Hindi mo naman kailangang gawin to, bulong ni Angeline. Sorry, hindi na ako nakapagluto. Sobrang emosyonal lang talaga. Pagkatapos, marahan itong nagtanong. Gusto mo bang umuwi muna? Makita ang papa mo? Napahinto si Angeline. Aha? Pwede kitang tulungan na makabalik muna. Kakausapin ko ang boss mo. Kaibigan ko ang owner ng hotel. Makikiusap ako na mabigyan ka ng short leave. Malumanay na sabi nito. Hindi napigilan ni Angeline na suminghap. Pero di ba makakasira sa usapan natin? Kailangan nating magpakita sa mga tao bilang... Sabi ko, kailangan ko ng asawa. Putol ni Jaden sa kanyang sasabihin. Hindi bilanggong hindi ko palalabasin ang bahay ko. Napuno muli ng luha ang mga mata ni Angeline. Pero iba na ang mga luha ngayon dahil puno na yon ng pasasalamat. Gagawin mo talaga to para sa akin? Tanong niya pa. Hanggang kailangan kita, sagot ni Jaden. Pero higit pa ron, ayokong maranasan mo ang naranasan ko. Salamat, bulong niya. At bago pa siya matauhan, niyakap niya ang asawa niya. Hindi yon romantikong yakap. Hindi rin alanganin, isa yung yakap ng taong nagsasabi ng taus-pusong pasasalamat. Nanigas si Jaden sa simula, pero dahan-dahang yumakap pabalik. Idinantay nito ang baba sa buhok niya. Basta, bumalik ka. Mahinang sabi ni Jaden. May asawa ka pa rin kailangang kunwaring mahalin. Natawa si Angeline sa gitna ng mga luha. Oo naman, sayang din ang allowance ko. 1 taon lang ang validity. Mahina rin itong tumawa. Nagtagal sila sa yakap ng ilang sandali bago niya punasan ng pisngi. Bukas ko na ibubuk ang flight, sabi ni Jaden. Tumango siya. Uuwi ako. Kailangan kong umuwi. At sa sandaling yon, hindi na ganoon kabigat ang pakiramdam ng puso ni Angeline. Sa wakas, makakauwi na siya sa kanila nang hindi nag-aalala na hindi siya makakabalik sa ibang bansa. Anak, salamat at dumating ka. Hinanap ka na ng papa mo agad pagdilat niya. Umiiyak na sabi ng nanay ni Angeline. Nang sinabi namin sa kanya na makakauwi ka saglit dito, sobrang nagkaroon siya ng lakas ng loob na lumaban ulit sa buhay. Hindi niya maiwasang maluha. Maya-maya'y pumasok siya sa kwarto. Napangiti siya habang umiiyak. Niyakap niya ang kanyang ama na miss niya na. Ilang taon siyang nasa abroad. 24 pa lang, nasa abroad na siya. 2 taon na lang, 30 na siya, pero okay lang. Ang mahalaga, maibigay niya ang pangangailangan ng kanyang mga magulang. Ngumiti siya sa gitna ng mga luha. Papa talaga, ayaw magpalakas. Paano ka magta-travel sa bansa na may snow? Magpalakas ka na. Matagumpay ang naging operasyon. Sabi ng mga doktor, kailangan ng pahinga at pangmatagalang gamutan ng kanyang ama. Pero sa awa ng Diyos, ligtas naman ito. Sa bahay, puno ng bisita, mga kapitbahay na may dalang pansit, mga pinsang umiiyak at yumayakap sa kanya. Tanong ng tanong kung paanong nakakabakasyon siya, kung paano siya pinayagan ng amo. Sinuwerte lang, pagsisinungaling niya pa. May tumulong sa akin. Walang nag-usisa pa maliban kay Paulo na maraming idinedemand sa kanya. Akala ko hindi ka na babalik. Medyo may hinanakit na sabi ni Paulo. Huminga siya ng malalim. Babalik naman ako. Nagbakasyon lang ako tapos babalik ulit ako doon. Tatapusin ko ang kontrata ko. Tapos uuwi ako para mag-settle dito. Hindi niya masabi ang kanyang sitwasyon. Pakiramdam ni Angeline, aawayin lang siya ni Paulo kapag nalaman ang kasunduan nila ni Jaden.
Kaya mas minabuti niyang itago na lang. Total ay saglit lang naman yon. Malinis din ang konsensya niya at hindi ito lolokohin dahil pagpapanggap lang naman ang pagiging mag-asawa nila ni Jayden. Sa kanya na lang ipapaliwanag kapag tapos na. Baka kapag sinabi niya pa agad, mahirapan siyang makabalik sa Australia. Hindi agad sumagot si Paolo pero hinila siya nito at niyakap. "Namiss kita." Napalunok siya. "Alam ko, namiss din naman kita. Paolo, sana wag kang madalas magtampo sa akin. Alam mo naman ang mga priority ko, hindi ba? Ginagawa ko to para sa pamilya ko. Alam mo namang mataas ang gusto kong makamit para umayos ang mga buhay namin. Ayoko rin mag-settle down ng hindi pa stable." Hinaplos ni Paolo ang kanyang pisngi. Hinayaan niya lang naman ito. Maingat sa una, may alaala, may lambing. Nang maglapat ang kanilang mga labi, hinayaan niya lang at hindi siya umatras. Ilang beses na naman siyang nahalikan ng binata noon. Pero nang gumapang ang kamay ni Paolo sa bewang niya, nang lalong lumalalim ang halik at dahan-dahan siyang ihiga sa kama, bigla siyang nailang at nagpigil. "Hindi," mahina niyang sabi. "Paolo, teka lang." Tumigil si Paolo at halatang iritado. Ano? Kauwi mo lang. Ang tagal kitang hindi nakita. Gusto kitang maramdaman. Miss na kita." "Pasensya na." Bulong ni Angeline at umupo agad. "Hindi ko kaya. Saka hanggang halik lang naman tayo nun, 'di ba? Hindi naman to issue. Alam mo namang ayaw ko munang gawin yon." Umupo rin si Paolo habang habol ang hininga. "Bakit? Matatanda na tayo. Hindi pa rin pwede?" "Oo, hindi pa rin ako handa." Sabi niya rito. "Hindi pa handa?" Tumalim ang tono nito. "Ang tagal na nating magkasama. Hinintay kita. Matatanda na tayo. Kung ayaw mong mabuntis agad, mag-iingat naman ako." "Alam ko, pero sana igalang mo naman ang gusto ko." Mabilis niyang sagot. "At mahal kita, Paolo. Mahal kita. Pero naniniwala pa rin ako na kasal muna bago ang lahat." Tumayo ito at lumayo sa kanya. "Pero plano naman nating magpakasal, di ba? Pagbalik mo ng tuluyan, anong kaibahan kung ibigay mo na sa akin ngayon?" Tumayo rin siya at nilapitan ito. "Oo, pero hindi pa ngayon. Naniniwala pa rin akong sagrado ang bagay na yon." "Angeline naman!" Sigaw nito. "Napakamakaluma ng paniniwala mo. Hindi na tayo bata. Nasa tamang edad na nga tayo. Oh. Nagmamahalan din tayo. Ano pa bang dahilan yan?" Napayuko siya at nasaktan sa pagsigaw nito. Kaya rin siguro para may maliit na parte sa kanya ang nagdududa kay Paolo. Mahal niya ito at plano niyang pakasalan sa hinaharap pero nagdadalawang isip siya minsan. Matagal na sila at sa tagal ng relasyon nilang dalawa, may mga napapansin siya sa ugali ng binata na pakiramdam niya'y hindi niya matatagalan. Sa tuwing nag-uusap sila, parang palagi na lang siyang pinapapili sa mga bagay na mahalaga sa kanya. Parang bawat desisyon na alam ni Angeline na tama para sa kanya, palaging bahid ng pagkakonsensya. Dahil yun naman palagi ang pinaparamdam ni Paolo sa kanya, na masyado itong nasasaktan sa mga ginagawa niyang desisyon. Ni minsan, hindi nito inintindi. Kahit nang pumunta siya sa abroad, sinuyo siya nito ng maigi. Nang hindi siya makapasa sa board exam, nadula si Paolo at tinawag na mahina ang utak niya. Pero kahit ganon, mahal niya pa rin ito. May mga salita itong nabibitiwan, pero alam niya naman na dala lang ng emosyon na si Angeline din naman ang nagtitrigger. Hindi lang ito tungkol sa mga patakaran. Tungkol to sa akin, sa pinaniniwalaan ko, sa kung paano ko gustong igalang ang sarili ko, ang katawan ko. Giit ni Angeline. Humarap ito sa kanya. "So, pagkatapos ng lahat, hindi mo pa rin ako lubusang pinagkakatiwalaan?" "Hindi ito tungkol sa tiwala." Sabi niya rito. "Tungkol ito sa respeto sa sarili, sa kung paano ko gustong tuparin ang mga pinaniniwalaan ko. Ito ang turo sa akin kasama sa prinsipyo ko, kaya sana maintindihan mo. Bakit? Mawawala bang pagmamahal mo sa akin kung hindi ko maibigay ang katawan ko sa'yo? Matagal na tayo. Oo, pero may mga pagpapahalaga ako na hindi ko agad basta isusuko dahil lang mahal kita. Kung mahal mo ako, maiintindihan mo ako, Paolo." Umiling ang kanyang boyfriend at may galit na bumahas sa mga mata. "Sinasabi mong mahal mo ako pero hindi mo maibigay ang sarili mo. Hindi ba dapat ako ang may hinanakit sa ating dalawa? Nag-abroad ka na nga, hindi ka pa bumigay sa akin. Para yan na lang ang gagawin mo para maibsan ang pagkamiss ko sa'yo.
Hindi mo pa maibigay. Hindi na ako teenager, Angeline, na kailangan ko pang magpigil para lang maranasan. Natahimik sandali si Angeline. Hindi niya gusto kung paano tingnan ni Paolo ang sagradong bagay na yon. Para bang obligasyon na kailangang gampanan dahil girlfriend siya nito. Pero para sa kanya, hindi obligasyon yon. Sa bawat araw na sakaling gawin nila yon, gusto ni Angeline na may kalakip na pagmamahal at respeto. Alam ko, mahina niyang sagot. Pero ang pagmamahal, hindi lang katawan, kailangan din ng pasensya, ng pag-unawa. Kung hindi mo kayang igalang ang bahaging to ng pagkatao ko, anong klaseng pagsasamang haharapin natin? Napangiwi si Paolo. Iniisip mo na hindi kita nire-respeto? Iniisip ko nagagalit ka kasi hindi mo pa nakukuha ang lahat sa akin. At baka yun ang problema. Sandali silang natahimik. Mas lalo niyang nakita ang galit sa mukha ng binata. Parang sinasabi mong masama akong tao. May hinanakit na sabi ng kanyang boyfriend. Hindi naman sa ganon. Mahina niyang sabi. Pero hindi na siya nilingon pa ni Paolo. Nag-walk out ito at lumabas na lang ng kwarto. Naglakad siya pa uwi ng mag-isa at naninikip ang dibdib. Walang luhang lumabas pero tanging pagdududa. Hindi lang sa nangyari sa gabing yon, kundi sa lahat. Mahal siya ni Paolo. Mahal din niya ito. Pero ang init ng ulo nito, ang kawalan ng tiyaga sa paghihintay at makinig sa mga gusto niyang mangyari, ang mga bagay na kinatatakutan niya. Magiging mas mahinahon ba ito sa pagdaan ng panahon o mas lalala pa? Kaya ba niyang ibigay ng buo ang sarili niya sa isang tao na hindi lubos na nauunawaan ang kanyang puso? Nandito ka na, sabi ni Jayden habang papalapit sa kanya. Kauuwi lang nito at may ngiti sa labi nang makita siya sa loob ng penthouse. Oo, sagot niya at excited na ipakita ang mga pasalubong niya rito. Nandito na ako. May mga pasalubong ako. Dried mangoes, polvoron, ube halaya at chicharon. Marami. Kumikinang ang mukha ni Jayden na tila batang nasisiyahan. Seryoso ka? Masaya ako na naalala mo akong pasalubungan. Binuksan niya ang kahon at ngumiti. Siyempre naman, makakalimutan ba kita? Ikaw kaya ang nakatulong sa akin para makauwi ako saglit sa Pilipinas. Tumawa siya. Sinasabi mo lang yan. Hintayin mong sumakit ang tiyan mo. Marahan siyang niyakap ni Jayden. I miss you. Biglang tumahimik ang bahay nang nawala ka. Nasanay na akong nandito ka. Nagluto si Angeline ng hapunan nila. Humirit kasi ang binata na namimiss na nitong mga luto niya. Kumustang papa mo? Tanong ni Jayden. Lumunok siya at dahan-dahang huminga. Maayos ang operasyon. Stable na siya pero kailangan pa ng matagalang gamutan at gamot. Tumango si Jayden habang umunguya. Tama lang na bumalik ka. Hindi ko magagawa yun kung hindi mo ako tinulungan, sabi niya at tumitig sa mga mata nito. Salamat Jayden, hulog ka talaga ng langit. Nang patong-patong ang problema ko, ikaw ang dumating sa buhay ko. Kaya maraming salamat talaga. Tumango si Jayden at lumambot ang ekspresyon. Wala yun. Hindi. Mariin niyang sabi. Ay halaga yun. Ilang taon na akong hindi makahinga, palaging takot, palaging nagtatago, tapos parang kahit anong sipag ko sa pagtatrabaho, parang kulang pa rin. Tapos ikaw, binigyan mo ako ng bintana para sa bagong pag-asa. Binigyan mo ako ng pinto para sa bagong oportunidad, kaya masayang masaya ako na nakilala kita. Muli silang natahimik. Maya-maya'y tumambay na sila sa sala habang kumakain ng dried mangoes. Pwede ba ako magtanong? Mahina niyang sabi. Tumingin si Jayden sa kanya. Pwede kang magtanong kahit kailan. Nag-aatubili siya pero yumuko ng kaunti. Bakit siya? Bakit mo nilagay sa alanganin ng lahat? Para sa isang babaeng may asawa na, isang babae na pwede kang sirain. Napakurap si Jayden at halatang nagulat sa tanong niya. Nakakagulat ang tanong mo. Pwede kang hindi sumagot. Mahal ko siya. Sabi pa rin ni Jayden. Matalino siya at maraming ambisyon sa buhay. Marami kaming pagkakapareho kaya pakiramdam ko compatible kami. Hinangaan ko siya hanggang sa minahal ko. Pinaramdam niyang mahalaga ako, pero hindi pala totoo. Akala ko may halaga ako sa kanya. Na totoo ang lahat. Naninikip ang dibdib ni Angeline para sa binata. Pero hindi pala. Nagngalit ang panga ni Jayden.
Kailangan lang niya ng taong tahimik, panakip butas, yung hindi hihingi ng higit kasi oo lang ako ng oo sa kanya. Sinabi niyang mahal niya ako. Naniwala naman ako na parang utu-uto. Kaya tama ka, matalino ako pero hindi ko ginagamit ang utak ko kapag nagmamahal ako. Hindi siya nagsalita, nakikinig lang siya sa bawat hinanakit ni Jayden. Kung sana lang, nagmahal na lang ito ng babaeng kayang ibalik ang pagmamahal nito. Nagstay siya sa asawa niya, ani Jayden na may paitang boses. At nung lumabas yung affair namin, sino ang ginawang masama? Ikaw? Tanong ni Angeline. Humalakhak ito at hindi na makasubo ulit ng dried mangoes. Nawalan ako ng kliyente. Halos mawalan ng lisensya. Siya, naubos sa news cycle sa loob ng 1 linggo. Ako, hanggang ngayon, bit-bit ko pa rin ang skandal na yon. Pero hindi pa rin ako pinili. Pinaasa pa ako ulit kaya sumuko na ako. Ayoko na. Kaya naging desperado akong maghanap ng pwedeng wife na ipapang cover up ko. Hinagod na lang niya ang likod nito. Mali ang ginawa ni Jayden pero nagmahalang naman ito. Umasa na pipiliin pero ginamit lang at hindi tumugon sa pagmamahal. Hindi talaga kailangan gawin to. Bulong ni Angeline sa ikatlong pagkakataon nang ipinasok ni Jayden ang sasakyan sa isang mahabang driveway. Lunch lang naman to. Kalmadong sagot ni Jayden habang nakatitig sa malaking puting bahay na mas mukha pang private resort kaysa tahanan. Alam na rin naman nilang kasama kita sa penthouse ko. Matagal na silang gustong makilala ka. Nakapulupot ang mga kamay ni Angeline sa kanyang kandungan. Pero alam nila na kaibigan mo lang ako, di ba? Huminto sa pagmamaneho si Jayden at tumingin sa kanya. Oo, kaibigan lang. Hindi naman nila alam ang buong kasunduan. Ang alam lang nila, tinutulungan kita sa residency mo kaya kita pinakasalan. Kinagat niyang labi. Parang mali pa rin. Ngumiti si Jayden ang banayad. Walang mali. Naiintindihan naman nilang setup. Isa pa, gusto kong mamit mo sila kasi kaibigan kita. Wala ka namang ginagawang ilegal. Gustong-gusto kang makilala ni Mommy, lalo na nang sabihin kong Filipino ka. Napasinghap siya. Ang mami mo? Bumaba na si Jayden. Tara na, nagluto sila ng maraming pagkain para sa atin. Bumaba si Angeline habang kumakabog ang dibdib. Nakatingala siya sa bahay na mas malaki pa sa bahay ni Jayden. Araw-araw na lang yata siyang malulula sa yaman ng mga ito. Anak! Isang matangkad na babaeng may makapal na itim na buhok at malapad na ngiti ang sumalubong sa kanila. Bakit hindi mo sinabi na ganito siya kaganda? Napako si Angeline sa kinatatayuan nang yakapin siya ng babae. Si Angeline, sabi ni Jayden at bahagyang natatawa. Angeline, siyang mami ko, si Mila. Hello po tita, bulong ni Angeline at bahagyang yumuko. Tumawa si Mila at hinaplos ang pisngi niya. It's nice to finally meet you, Angeline. Namula si Angeline at nanlalaki ang mga mata. Salamat po. Dumating ang isang lalaki na gwapo, matangkad, matikas ang katawan kahit matanda na at kamukha ni Jayden. So, you're Angeline. Jayden always mentions you. Dad, paalala ni Jayden. Tumawa lang ang ama at iniabot ang kamay. Don't be shy. We're nice. Come in. Mas lalo pang nakakatensyon sa loob. May mga chandelier, spiral na hagdan at isang grand piano. Parang kahit sahig, ayaw na lang tungtungan ni Angeline. Naloloka talaga siya sa yaman ng pamilya ni Jayden. Kapag nagkakwento ang binata, casual lang at humble pakinggan. Pero kapag nakita na sa personal, malayong malayo na. Nasaan sina lolo at lola? Tanong ni Jayden. Nasa garden. Sagot ni Mila habang hinihilad si Angeline papunta sa kusina. Lagi kang nakangiti kaya mas lalo kang gumaganda, iha. Salamat po. Nagsimula na nga ang pananghalian. Dumating na rin ang lolo at lola ni Jayden. Isang matandang lalaking may puting buhok at tungkod at isang babae naman na may mabait na mukha at malumanay magsalita. Hindi wikang Filipino ang mga gamit kaya hindi siya gaanong nagsasalita. Mas komportable siyang kausapin ang mami ni Jayden. Nang matapos kumain, hinila siya ni Mila para masolo. Nagbabanding kasi si Jayden at ang ama nito ng golf, kaya naiwan siya sa nanay ng asawa niya. Ngumiti si Mila. Kinakabahan ka. Pasensya na po. Tumaas ang mga kilay nito. Wala yan.
gusto ko lang sanang itanong, kayo ba ni Jaden talagang magkaibigan lang? Natigilan si Angeline. Opo, tinutulungan niya po ako sa maraming bagay. Mabait po siya. Tinitigan siya ni Mila ng matagal bago nagsalita. Alam mo, ang anak ko, palaban yan. Matapang. Pero pagdating sa pag-ibig, buhos kung magmahal. At kapag nasaktan, tahimik lang. Tumingin sa mesa si Angeline. Medyo alam ko na rin po yon. Hinawakan ni Mila ang kanyang kamay. Iba ang ngiti niya kapag nandyan ka. Napansin ko kanina na parang bawat kilos mo, nakikita niya at napapangiti siya. Mas malalim ang tawa. Napapansin din ng daddy ni Jaden. At iha, gusto kita. Gusto ko ang kilos mo, ang ugali mo. Sana gawin niyo na lang totoo ang kasal niyo. Huwag na kayong mag-divorce. Please? Nanlaki ang mga mata ni Angeline. Hindi niya alam kung paano sasagutin yon. Masaya siya na gusto siya ng pamilya ni Jaden, pero alam niya naman sa sarili niya na hindi pwede iyon. Tita Mila, salamat po. Pero may boyfriend na po kasi ako sa Pilipinas at magpapakasal na po kami pagbalik ko. Ang relasyon po namin ni Jaden, magkaibigan lang po talaga at para sa kasunduan namin. Mabait po ang anak nyo, hindi po mahirap mahalin. Pero taken na po kasi ako, Tita Mila. Saka hindi po ako espesyal. Mahirap lang po ako. Housekeeper lang. OFW lang dito at breadwinner po sa pamilya namin sa probinsya. Bakas ang panghihinayang sa mukha ni Mila. Sayang naman. Gusto ka talaga namin for Jaden. Isa pa, wala sa amin kung mahirap ka. Hindi kami mapili. Hindi mo kailangang maging mayaman. Basta totoo ang puso at may malasakit sa anak ko, okay na sa amin. Sabi ko nga dyan kay Jaden, mag-asawa ng Pilipina. Dahil ang mga Pilipina, maalaga sa mga asawa at mga anak yan. Naninikip ang dibdib ni Angeline. Ayaw niyang pangalanan kung para saan iyon. Pero nakaramdam din siya ng panghihinayang. Pinalaki ko si Jaden para magmahal ng totoo. Dagdag ni Mila. Pero sana makahanap din siya ng taong mamahalin siya. Hindi lang hahangaan. Isang taong mamahalin kung sino talaga siya. Habang pauwi, tahimik lang si Angeline habang nakatanaw sa bintana. Okay ka lang ba? Tanong ni Jaden. Humarap siya at tila tulala pa. Yung mami mo, ang galing niya, ang bait at ang ganda. Halatang napalaki ka ng maayos. Ngumiti si Jaden. Salamat. Mas lalo silang naging malapit sa isa't isa hanggang sa hindi na nila namalayan na nakalipas na pala ang 1 taon. Malapit nang matapos ang kanilang kasunduan. Gusto ni Angeline na sulitin ang bawat araw kasama niya si Jaden. Pero napansin niyang madalas nang umiiwas ang binata at hindi niya alam kung bakit. Iniayos niya ang pagkatiklop ng mga damit sa kanyang maleta. May pupuntahan ka ba? Nagulat siya sa tinig ni Jaden sa may pintuan. Nag-uumpisa lang akong mag-impake. Tumango ito at hindi lumapit. Nagtagpo ang kanilang mga mata pero mabilis umiwas ng tingin ang binata. Sakto, muli itong umalis at pumunta sa sariling kwarto nito. Napabuntong hininga na lang si Angeline. Sa linggong iyon, nagpapalitan lang sila ng may ikling usapan. Hindi na niya tinatanong kung saan ito pupunta. Hindi na rin siya tinatanong kung kumustang araw niya. Tahimik palagi sa pagitan nila. Hindi maingay, kundi banayad, dahan-dahan, parang isang paalam, pero walang formal na pamamaalam. Nang dumating ang araw na pipirma na sila ng divorce papers, sobrang nasaktan ang kanyang puso. Gayunpaman, hindi niya pinahalata. Mali rin na maramdaman niya yon dahil may boyfriend siyang naghihintay sa Pilipinas. Salamat, sabi ni Angeline, sa lahat, sa pagtulong sa akin. Inabot siya ni Jaden, pagkatapos ay niyakap siya ng mahigpit. Namuo agad ang kanyang mga luha. Ramdam ni Angeline sa yakap nito ang init, desperasyon at pagsusumamo. Pagkatapos nilang maghiwalay, parang kumikislap ang mga mata ni Jaden sa mga luha. Pwede bang dito ka na lang? Angeline, magstay ka pa. Jaden, hindi na pwede.
mapaghanap ang mga mata ng binata sa kanya. May nakausap akong kaibigan. Manager siya ng isang hotel malapit dito. Naghahanap sila ng housekeeping supervisor. Inarekomenda kita. Nanginginig ang mga kamay ni Angeline. Bakit mo ginagawa to? Kasi ayokong umalis ka. Umiwas ng tingin si Jayden at napakagatlabi. Alam kong gusto mong umuwi, pero gusto kong dito ka na lang. Umiling siya ng dahan-dahan. Jayden, tumingin ito sa sahig. Sabi mo, pakakasalin mo yung boyfriend mo pagbalik mo. Tumango naman si Angeline. Oo, yun ang plano namin. Muling yumakap si Jayden na para bang huling beses na yon. Ramdam niya ang paglanghap nito sa kanyang presensya. Ramdam ni Angeline ang panginginig ng mga daliri, kaya mas lalo siyang nasasaktan. At nang bumulong si Jayden ng, magkaibigan pa rin tayo, diba? Muntik na siyang maiyak. Tumango siya sa dibdib nito. Oo, pwede mo kong tawagan kahit kailan. Namamaos ang tinig nito. Pangako. Pangako. Dahan-dahan siyang kumalas. Tumingala siya at nakikita niyang sakit. Ang pangungulila, ang mga salitang hindi nito kayang sabihin. Tumalikod siya at kumakad palayo. Hindi siya pinigilan ni Jayden, pero sinabi ng yakap nila ang matagal niya nang alam. Mahal na siya ni Jayden at iniibig niya na rin ito. Pero hindi palaging sapat ang pag-ibig kung may masasaktan naman si Angeline na isang taong umaasa sa kanya at matagal nang naghihintay. Kinagabihan, mag-isa siya sa kanyang kwarto. Nakatitig si Angeline sa kanyang maleta. Kinuha niyang simpleng wedding photo nila ni Jayden. Kahit kasunduan lang, sa isang taong pagsasama nila, tinuring niya itong parang asawa. Gusto niya mang dalhin, pero mas maganda sigurong iwan niya na lang doon kasama ang puso niyang tiyak na maiiwan lang kay Jayden. Nang makauwi, masaya ang pamilya ni Angeline. Nagagalak din naman ang kanyang puso na sa wakas kasama niya na ang mga ito. Lumipas din ang mga buwan at gusto niya nang asikasuhin ang kasal nila ni Paulo. Kaya lang, parang mukhang si Angeline lang ang tanging maglalabas ng pera. Nagkibit balikat si Paulo. Wala pa akong pera, babe. Alam mo naman ang trabaho ko dito. Mahirap, wala naman akong masters. Sakto lang ang kinikita ko. May kaltas pa. Naiintindihan ko, agad niyang sinabi. Pero sana, plano nating dalawa to. Napatingin lang si Paulo mula sa cellphone at parang hindi interesado. Ang mahalaga, ikakasal tayo, di ba? Marahan na lang siyang tumango. Pero bago pa ma-finalize ang plano, may nangyaring hindi inaasahan. Nagkaroon sila ng salo-salo kasamang pamilya niya at pamilya ni Paulo. Nang biglang dumating ang isang babae. Payat, matatalas ang mata at may hawak na bata na nasa 7 taong gulang. Napalingon ng lahat. Diretsong pumasok ang babae na para bang ito ang may-ari ng bahay. Nasaan si Paulo? Tumingin ng bata kay Paulo. Papa! Parang binagsakan si Angeline ng langit at lupa. Napako ang tingin ng babae kay Angeline. Ikaw ba ang mapapangasawa niya? Ang kapal talaga. Lumingon si Angeline kay Paulo na hindi rin makatingin sa kanya. Anong ibig sabihin nito? Umirap ang babae. Ako ang ina ng anak ni Paulo. On and off kami ni Paulo ng 8 taon. Narinig kong ikakasal na raw kayo, kaya naisip kong ipaalam sa'yo. Kaya pala ayaw akong pakasalan dahil sa'yo. May ibang girlfriend pala siya rito. Alam mo bang gusto ko lang niyang pakasalan kasi mapera ka? Ha? Manggagamit niyang si Paulo. Nalaman ko lang na lahat ng pinapadala mong pera sa kanya, lahat ng pinapautang mo, yun ang ginagamit niyang pangsustento sa amin. Pareho tayong niloko ng walang hiyang yan. 8 taon? Ibig sabihin, sobrang tagal na. Bago pa siya pumunta sa abroad, may nabuntis na itong ibang babae. May anak ka na? Bulong ni Angeline at puno ng hinanakit ang boses. 7 taon na siya, Paulo. 7 taon! Ibig sabihin kahit bago pa ako umalis papuntang abroad. Umalis ka. Sabat ni Paulo. Iniwan mo ako rito, di ba? Ayaw mong ibigay ang sarili mo sa akin. Ano sa tingin mong mararamdaman ko? Naghanap lang ako ng iba kasi may pagkukulang ka sa akin. Pero ikaw naman ang mahal ko.
Nabuntis ko lang siya pero hindi ko siya mahal. Napakurap si Angeline at malakas na itinulak ang dibdib nito. Ang sabihin mo, manloloko ka at hindi ka makontento. Kung mahal mo ko, sana noon pa lang na gusto mo pala tumikim ng iba, nakipaghiwalay ka na. Kung ayaw mong respetuhin ang pagpapahalaga ko sa sarili ko, sana nakipaghiwalay ka na lang. Hindi yung niloko mo pa ako ng ilang taon. Walang hiya ka rin eh. Tapos ngayon, pakakasalan mo ako? Para ano? Para hututan ng pera? Teacher ka pa man din pero bulok ang pagkatao mo. Hinawakan ni Paulo ang pulso niya. Huwag mong sayangin ang lahat. Bigyan mo pa ako ng chance. Hindi kita hinuhut-hutan. Huwag kang maniwala dyan. Oo, may anak ako sa iba pero pag-usapan muna natin. Maayos pa natin to. Mahal pa rin kita. Isang sampal ang binitiwan niya. Sinungaling ka! Tumayo ang kanyang ama na tahimik mula kanina pa at biglang sinuntok si Paulo sa panga. Napaatras ito habang hawak ang bibig. Napasigaw din ang mga pamilya nila at inawat ang kanyang ama. Lumayas ka rito! Mariing sabi ng kanyang ama. Wala kang respeto! Niloko mo ang anak ko! Pati kami! Walang nagawa si Paulo at ang pamilya nito kundi ang umalis. Sa kanyang silid, humandusay si Angeline sa yakap ng ina. Lumabas ang mga hikbing kanina niya pang pinipigilan. Hindi lang sakit, kundi pagtataksil, pangungulila at kahihiyan ang kanyang nadarama. Bakit ka umiiyak? Tanong ni Jayden nang tawagan siya nito. Huminga siya ng malalim. Wala nang matutuloy na kasal? Sandaling hindi nakapagsalita si Jayden pero muli itong nagtanong. Bakit? Anong nangyari? Muli na naman siyang napahikbi. Matagal na pala akong niloloko ni Paulo. May ibang girlfriend siya tapos may anak na sila. Bago pa man ako pumunta dyan, niloloko niya na pala ako. Mahinang nagmura sa kabilang linya si Jayden. Nang gabing yon, nakinig ito sa mga problema niya. Halos araw-araw na rin tumatawag ang binata para kumustahin siya. At kahit papaano, gumaan ang kanyang kalooban. Kahit na niloko siya ni Paulo, madaling nawala ang sakit. Siguro dahil marami na rin naman siyang pagdadalawang isip kay Paulo noon. Bukod doon, alam niya sa sarili niyang si Jayden na ang kanyang mahal. Pero minsan, nagigilty si Angeline. Parang nanloko rin naman siya dahil nagpakasal siya kay Jayden. Subalit palagi niya nalang sinasabi sa sarili na divorce na naman sila. May mabuting intensyon ang ginawa nila, hindi katulad kay Paulo na talagang intensyon na saktan siya at lokohin. Anak, magsabi ka nga, sino ba yung si Jayden na yan? Tanong ng kanyang ina habang kumakain sila ng hapunan. Napabundong hininga si Angeline at pinili na lang umamin. Papa, Mama, noong nasa Australia po kasi ako, nag-asawa po ako. Biglang naubo at nabilaukan ang mga magulang niya at mga kapatid. Gulat na gulat ang mga ito, kaya mahina na lang siyang tumawa. Kaya ipinaliwanag niya na ang lahat at naintindihan naman ng mga ito. Ang bait naman pala niyan, sabi ng kanyang ina. Tumango naman siya. Sinabi mo pa Mama, mabait po talaga. Kahit ang pamilya niya, mayaman po sila pero down to earth talaga. Saka Filipina po ang nanay ni Jayden. Tiningnan ng kanyang kapatid ang profile pictures ni Jayden. Ang gwapo naman yan. Wow, naging asawa mo yan ate. Ang swerte mo naman. Dapat pinikot mo na lang ate Angeline para naman may pamangkin kaming pogi at maganda. Kahit isang taon lang kayong mag-asawa okay pa rin. Gawin mo na lang kayang tunay na asawa ate. Nanlaki ang mga mata ni Angeline. Tumigil ka. Ikaw talaga. Kaibigan ko lang si Jayden. Hindi kami bagay. Mga model type ang tipo niyan. Napabuntong hininga na lang siya. Ayaw niyang gawing komplikado ang mayroon sa kanila ni Jayden. Masaya siyang kaibigan ito, pero ang biro sa kanya ng kapatid niya mukhang may pag-asa na maging totoo. Kakapasok pa lang ng dapit hapon sa tahimik na lugar nila. Nakaupo si Angeline sa labas ng kanilang bahay kubo kung saan sila madalas tumambay. Nakaduster pa siya at umiinom ng kape. Ano yun? Bulong ng kapatid niyang nalalaki ang mga mata. Mula sa malayo, isang makintab na Aston Martin ang lumitaw. Isang bagay na mistulang dayuhan sa gitna ng mga kalabaw at tricycle na may ingay. Bumagal yon at sa tapat ng kanilang maliit na bakuran at nagsitakbuhan ang mga manok nila.
Umawang ang bibig ni Angeline nang bumaba si Jayden mula roon. Jayden? Nakaputing t-shirt at maong na may hawak ng bouquet ng tulips na mukhang aakit ng ligaw. Lahat ng mga tao, pati mga kapitbahay nila, napalingon sa agaw atensyong si Jayden. Kaninong afam yan? Bulalas ng dalaga sa tapat ng tindahan ni Aling Maringay. Hi, Pogi! Hi, my name is Jennifer. Are you looking for a new wife? I'm single. Kumunot ang no ni Angeline at isinuot agad ang kanyang mga tsinelas. Sa harap nga ng bahay namin tumigil, tapos ganun ang itatanong. Jayden! Tawag niya rito. Namungay ang mga mata nito at napahawak pa sa gate nila. Miss na kita. Marunong ka palang magtagalog. Wow! Pagpapansin pa ni Jenny. Napasinghap ang mga kapitbahay nila. Nasapo niya na lang ang kanyang noo. Siguradong pagchichismisan na naman siya. Makakarating pa yata na mukhang liligawan siya ng kano. Pinapasok ni Angeline sa gate nila si Jayden. Tinaasan niya ng isang kilay si Jenny. Parang pinaparating na siya naman ang sadya ng binata at hindi naman ito. Maya-maya lumingon na siya kay Jayden. Bakit ka nandito? Tanong ni Angeline. Akala ko kaya kong mag-move on. Akala ko ang pagbitiw sa'yo ang tama, pero mali ako. Napalunok ito at mas bumigat ang boses. Mahal na kita, Angeline. Hindi ko lang inamin agad. Nangako ako sa sarili ko na hindi na ako magmamahal ng taong may mahal ng iba o may karelasyon na. Ayoko nang maulit pang nangyari dati. Pero I'm sorry kasi na-inlove ako sa'yo. Pinigilan ko. Gusto kong maging masaya ka sa desisyon mo. Pero inaamin ko na naging masaya ako nang maghiwalay kayo ni Paulo. Kasi ibig sabihin, malaya na akong mahalin ka, na hindi na ako matatakot na ipahayag sa'yo ang feelings ko kahit paano may laban ako dyan sa puso mo. Pwede ba kitang maging girlfriend? Tanong ni Jayden at may banayad ng ngiti sa mga labi. Walang pakialam kahit nakikinig ang halos buong angka niya. Totoo na, walang kontrata, walang papapanggap. Ako lang na nagmamahal sa'yo. Please? Sobrang lakas ng tibok ng kanyang puso. Gusto niya yon. Gustong-gusto na halos naisip niya na nga na bumalik na lang muli sa Australia. Naunahin lang siya ng binata. Ibubuka na sana ni Angeline ang bibig niya, pero lumabas ang ama niya mula sa pintuan at tumikhim na parang kulog. Hindi ganyan kadali. Hoy, kano? Anong tingin mo sa anak ko? Madaling makuha? Hindi porke mayaman ka, gwapo at matangkad papayag na kami agad sa'yo para sa anak namin. Hindi ka naman namin kilala. Istriktong saad ng kanyang ama. Pinandilata ni Angeline ang papa niya. Ayaw niyang takutin ito si Jayden, saka mahal niya rin naman ang binata, kaya hindi na kailangang pahirapan pa. Subalit, nagpatuloy ang kanyang ama. Kung gusto mong maging boyfriend ng anak ko, dumaan ka sa tamang paraan. Tama! Sigaw ng isang tita niya sa likod ng sampayan. Ano pong dapat kong gawin? Nalilitong tanong ni Jayden. Nasapo niya na lang ang kanyang noo. Pinabayaan niya na lang. Kapag nakisali pa si Angeline, mas lalo lang gugulo ang usapan. Pinamaiwangan pa ng kanyang ama na napakaliit naman sa harap ni Jayden, pero mukhang huhugutin ang itak. Ligawan mo muna siya. Ano? Pupunta ka rito at basta aayaing girlfriend mo? Ano ka? Siniswerte? Dalagang Pilipina yung anak ko kaya hindi yan pagkain na basta iti-take out. Ipakita mong seryoso ka. Dito ka manligaw sa harap naming lahat. Lumingon si Jayden kay Angeline, nakangiti, tapos tumango sa ama niya. Opo, simula ngayon, maliligaw po ako. Nag-ingay ang buong angkan sa kilig at bulungan. Mahina na lang siyang tumawa. Nanatili nga si Jayden sa kanila. Natutulog ito katabi ang kanyang mga kapatid na lalaki. Kung ano-anong pinagagagawa ng kanyang ama. Pinag-iigib sa poso, pinagsisibak ng kahoy. Minsan, pinapatulong din sa palayan. Parang gusto niyang maawa kay Jayden, pero mukhang nag-e-enjoy ito sa ginagawa. Pagdating ng gabi, sumali ito sa karaoke ng mga lasenggo niyang mga tito. Medyo sintonado pa ng kinantang Forevermore ng Side A. Hindi naman makarelate ang mga tito niyang suki ng kuko ng agila at gulong ng palad ang kinakanta. Ang sarap ng lambanog at ng gin bilog. Bulong ni Jayden, lasing na, habang inaakay ni Angeline papalayo ang tito niyang nagsasaya. Katulong niyang mga kapatid na nabibigatan na rin. Angeline, nakita mo ba? Parang may show kanina.
Yung alak, nilalagyan nila ng apoy, then natatapan nila ng kamay. Then magic, hindi nasusunog ang kamay nila. Pati yung pitcher. Ang galing nila. Bakit parang lahat ng tito mo, mga bartender? Natawa ang kapatid ni Angeline. Grabe malasing. Kuya Jayden, ang daldal. Tawang-tawa na rin naman si Angeline. Jayden, tama na. Hindi ka na makatayo. Huwag ka nang uminom. Hayaan mo na sila ron. Mga batak sa paglalasing ang mga yon. Pero panalo na ako sa puso nila, di ba? Napangiti ito habang inaayos niya ito sa paghiga sa banig. I love Philippines. I love being half Filipino. I love your family. I love you, Angeline, so much. Ikaw lang ang asawa ko. Ikaw lang ang love ko. Love mo ba ako? Hindi napigilang mapangiti ni Angeline. Ang gulo-gulo mo, pero ang cute mo pa rin. Matulog ka na. Napapikit ito at yumakap sa unan. Sabihin mo sa papa mo, pakakasalan ulit kita. Hindi ako aalis dito nang hindi tayo kasal ulit, love. Hinaplos niya ang buhok nito. Sobrang lakas ng tibok ng kanyang puso dahil sa mga sinabi nito. Siya rin naman, hindi ito hahayaang umalis nang hindi sila kinakasal. Kinabukasan, nagluto si Angeline ng pagkain para dalhin sa bukid. Nandoon si Jayden, ang kanyang ama at mga kapatid. Nang makarating siya roon, nakita niyang abala sa pagtatanim ang lalaking mahal na mahal niya. Habang nakaluhod si Jayden sa putikan, lumapit si Angeline sa binata. Ma! Pa! Lahat kayo! Sigaw niya. Lumingon naman ang mga kasama nila roon. Gusto ko lang sabihin. Nanginginig ang boses niya, pero tinuloy niya pa rin. Mahal na mahal kong lalaking to. Natigilan si Jayden sa ginawa niya. Mahal kong abogadong to na nag-iigib ng tubig, kumakanta ng sintonado, nalalasing sa lambanog at nagtatanim ng palay dito. Kahit anong version pa niya, mahal na mahal ko talaga. Nakangiting sabi pa ni Angeline. May mga napahiyaw sa gilid ng palayan. Tumawa na lang ang iba nilang kamag-anak at kinikilig sa kanilang dalawa. Tumayo si Jayden, basang-basa ng pawis at puno ng putik ang mga binte at mga kamay. Tinanggal nito ang sombrero at doon niya nakita ang pangingilid ng mga luha ni Jayden. Angeline! Hinawakan ni Angeline ang mukha ng lalaking mahal niya. Mahal kita. Mahal na mahal. Bumagsak ang mga luha ni Jayden at niyakap siya kahit putikan pa ito. Sobrang saya ko, Angeline. Naglapat ang kanilang mga labi. Napasigaw pa ang kanyang ama pero hinarang na lang ni Angeline ang sombrero sa kanila. Pareho na lang silang natawa ni Jayden. Mahal kita. Bulong ni Jayden habang nakapatong ang noo sa kanya. Ang sarap pala ng pagmamahal lalo na kapag pinaghirapan. Kaya ngayon, pakasalan mo na ako. Hindi na ako kontento sa girlfriend lang dahil pinaranas mo sa akin ang pakiramdam ng maging asawa ka. Sa pagkakataong to, totoo na. Walang hiwalayan, walang susuko. Tumango si Angeline at puno ng saya ang puso. Oo, pakakasalan kita. Hindi nagtagal, nagpakasal na nga sila ni Jayden. Isa sa Pilipinas at isa sa Australia. At bawat kasal, parehong magarbo. Nanirahan sila sa ibang bansa dahil nandoon ang trabaho ni Jayden. Pero kapag bakasyon, umuwi rin naman sila kasama ang kanilang mga anak. Ang kwentong ito ay isang paalala na pahalagahan ang ating sarili, ipaglaban ang nararapat sa atin, at huwag kailanman tanggapin ang pag-ibig na hindi tayo iginagalang. Higit sa lahat, ipinapakita ng kwentong ito na ang pag-ibig na pinagyayaman ng katapatan at respeto maaaring maging simula ng panibagong buhay at isang tahanan na panghabang buhay. Muli, ako po si Skylar Guro at sana'y may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.